Pinatay ni Hanju ang Demon Master sa isang iglap, at naalis na ang nakatagong banta. Sa sobrang lakas ng hangin na umihip ng nakakatakot ay halos matangay sina Mozu at ang iba pa. Mabilis dumating ang sword energy pero mabilis din itong nawala at nang imulat ni Mozu ang mga mata niya. Gulat na gulat siyang nakita na ang mga tuktok ng bundok sa harap niya ay tuloy na nabura at napatag. Wala na siyang nakitang anino ng Demon Master at wala na rin siyang naramdamang demonic energy kaya malinaw na agad na nawasak ang Demon Master kaya nagpakita ng takot si Mo Yulang na hindi makapaniwala na ang isang halimaw na malapit na sa level 9 ng Mahayana Realm ay napatay agad ng isang misteryosong sword cultivator kaya tanong niya kung gaano ba kalakas ang taong gumawa nito. Natakot din si Mufacho na sinabing tanging isang immortal na nagtatago lang sa gitna ng mga tao ang sigurong kayang pumatay ng isang Mahayana Realm cultivator sa isang iglap. Buti na lang at hindi tayo agad pumayag sa gusto ni Demon Master kasi kung hindi ay baka patay na rin tayo at doon mabilis na yumuko si Mozu sa lahat ng direksyon at nagsabi na salamat senior sa iyong awa pero natakot siyang baka umatake ulit ang kalaban. Nang marinig yun hindi napigil ang matawa ni Hanju. Tiningnan ni Mufachu si Mo Yulang at sinabing patay na ang Demon Master kaya ancestor hindi ba dapat itigil mo na ang mga plano mo kaya saan tayo sunod pupunta kasi sabi mo dati napakalaki ng Mo family at yung natirang bahagi ng ating pamilya na nasa Great Swallow ay maliit na sangay lang. Nang nagkaproblema ang pangunahing pamilya ay sumunod na rin ang iba pang sangay sa iba't ibang lugar pero kahit ganoon ay may mga nakaligtas pa rin. Sa tingin ko mas mabuti nang hanapin muna natin ang mga kalat-kalat nating kamag-anak sa buong mundo tapos saka tayo babalik ng sama-sama sa lupain ng Mo family kasi hanggat may buhay pa ay may pag-asa parent at naiintindihan naman ni Mo Yulang na tapos na ang panahon ng Devil Clan at kahit ang isang Mahayana Realm na si Demon Master ay madaling napatay lang kaya siya na nasa Tribulation Crossing Realm level lang ay lalong walang magagawa. Kaya pumayag siya sa suhestyon ni Mufachu pero tinanong ni Mozu na kuya ayaw mo na bang mag-higanti? Hinimas ni Mufachu ang ulo ng kapatid niya at sinabing lahat ng sakunang nangyari sa Mo family ay dahil sa mga plano ng Devil Clan kaya kung totoong maghihiganti tayo ay kailangan nating maghintay hanggang maging sapat ang lakas natin para lumaban sa Devil Clan. Sa ngayon kailangan muna nating magsimula sa paghahanap sa mga kamag-anak natin pero siguradong puno ng hirap ang paglalakbay na ito kasi sino ang nakakaalam kung kailan tayo muling makukumpleto. Nagdalawang isip si Mozu at gusto niyang sabihin na dahil hindi naman na maghihiganti ang Mo family ay baka pwede na siyang bumalik sa Jade Pure Holy Sect pero nang pag-isipan niya dahil kailangan pa ring iligtas ang mga tao ng Mo family ay hindi siya pwedeng basta na lang umalis at naisip ni Gurin na makalipas ang maraming taon ay siguradong mas naging malapit na sina Xinghang Shenchangyu at Hanju sa isa't isa at natatakot siyang lalo lang siyang mapalayo kay Hanju. Nalulungkot si Mozu at napatingin pabalik sa direksyon ng Jade Pure Holy Sect habang puno ng panghihinayang ang mukha niya. Sa loob ng cave dwelling gumaan ng husto ang pakiramdam ni Hanju, kasi buti na lang at maagang napatay ang Demon Master para hindi na ito makapagdulot pa ng gulo kasi nakakaapekto rin ito sa cultivation niya at ng mga disipulo niya. Pero kahit ganoon ay gaano nga ba kalakas ang Devil Clan kasi bakit hindi umaaksyon ang mga immortal kasi kung si Hanju ang Lord ng Celestial Court at nakita niyang ang Devil Clan ang may pakana ng mga kaguluhan sa mortal world ay maiintindihan niya agad na lumalawak ang impluensya ng mga demonyo at siguradong makikialam siya. Naghihinala si Hanju na baka may problema sa upper world, kaya kung ganun ay tatanungin niya na lang si Zhang Guoxing at naisip niyang pwede naman yun at sinimulan niyang unawain ang Three Pure Worlds Extermination habang pinalalakas ang esensya ng divine ability na yun saka siya nagtungo sa Way of the Sword River para hanapin si Zhang Guoxing. Nakarating si Hanju sa Way of the Sword River at dumaan sa mga anino ng mga swordsmen at sa huli ay nakita si Zhang Guoxing at tinanong niya na brother matagal-tagal na rin. Pero nang marinig ang hindi taos-pusong boses na yun alam agad ni Zhang Guoxing kung sino yun kaya tanong niya nasisiraan ka na ba nasa third level ka na ng Mahayana Realm pero hindi ka pa rin umaakyat sa Upper Immortal World pero napangiti ng pilit si Hanju at sinabing may mga kalaban ako sa Upper World kaya natatakot talaga akong umakyat. Kaya sabi ni Zhang Guoxing na kaya ka nandito para magtanong tungkol dito di ba at pinuri ni Hanju si Zhang Guoxing sa talas ng pangunawa nito dahil yun nga ang dahilan niya. Kasi gusto niyang magtanong tungkol sa sitwasyon sa mundo ng mga mortal at sa paglusob ng mga demonyo at bakit hindi umaaksyon ang mga immortals. Mahina hong sabi ni Zhang Guoxing na magulo ang upper world ngayon kasi abala ang Celestial Court at wala na silang oras para sa mortal world pero hindi magtatagal at maibabalik din nila ang kaayusan. Tanong ni Hanju na magulo ang upper world at paanong magulo rin ang upper world anong nangyari? Ipinaliwanag ni Zhang Guoxing na may lumitaw na isang dakilang demonic saint sa Devil Clan na ayaw sumunod sa Celestial Court at nagdulot ng kaguluhan doon at malamang may malakas na puwersa sa likod ng Great Demonic Saint na ito kaya mahirap para sa Celestial Court na supulan siya kaagad pero dahil sa pundasyon ng Celestial Court ay siguradong mabilis din itong maayos kaya maghintay ka lang. Ang tatlong pangunahing puwersa sa Upper World ay ang Divine Palace at Celestial Court at Buddhist Sect at itong tatlo ay halos magkakasing lakas lang.
At ang nanggiin galawang malalakas o itinuturing na pangalawang puwersa ay ang Dragon Clan, Phoenix Clan at Golden Crow Divine Clans, pati ang Kilin Clan, Azura Clan at Devil Clans, at sa ibaba nila ay may mga misteryosong Dao Sect at mga sinaunang Immortal Clans at iba pa. Matagal nang nagwakas ang panahon ng Devil Clan at ang Demon Palace ay itinuturing na isa na lang ding pangalawang puwersa sa Upper World. Nagpatuloy si Hanju sa pagtatanong pagkatapos umakyat sa Upper World ng mga mortal, diretso na ba silang sumasali sa Celestial Court, pero sagot ni Zhang Guoxing na asa ka pa kasi maraming ascension platform sa Upper World na nag-uugnay sa libu-libong mortal worlds at karamihan sa mga mortal na umaakyat ay napupunta lang sa isang mahina o karaniwang sekta sa Upper World at sobrang kaunti lang ang napapansin ng malalaking puwersa tulad ng Celestial Court o Buddhist Sect o Divine Palace. Maaari mo rin namang pag-isipan yun kasi pagdating ng panahon at umakyat ka na, ang pagpili mo sa mga sekta ay talagang malaking desisyon, kasi yun na lang ang pagkakataon mong pumili ng papanagan mo kasi kapag nakapili ka na ay mahirap nang magbago ng sekta. Tinanong ulit ni Hanju anong puwersa sa tingin mo ang dapat kong piliin, pero umirap si Zhang Guoxing na sinabing huwag mo akong tanungin dyan kasi nag-iisa lang akong gumagala sa kalangitan at walang puwersang sumusuporta sa akin, pero dahil tao ka ay mas mabuting piliin mo ang Celestial Court o Divine Palace. Nang marinig ang salitang Divine Palace ay naalala ni Hanju si Merong Chi at tinanong, Zhang Guoxing, narinig mo na ba ang tungkol sa Marvelous Truth Divine Emperor? Sabi ni Zhang Guoxing na isa siyang walang katapat na war god ng Divine Palace at kahit bumagsak na siya ay dati siyang hindi matatalo sa hanay ng mga Immortal Emperors. Pero paano mo nalaman ang tungkol sa Marvelous Truth Divine Emperor? Kaya puwersa lang na sinabi ni Hanju na nagkataon lang niyang nalaman yun kasi hindi naman niya pwedeng sabihin ang system ang nagsabi sa kanya. Nagpatuloy si Hanju ano ang relasyon ng Marvelous Truth Divine Emperor sa Divine Palace. Sabi ni Zhang Guoxing na hindi rin siya sigurado pero ayon sa sabi-sabi may kaugnayan sa internal na sigalot sa loob ng Divine Palace ang pagbagsak ng Marvelous Truth Divine Emperor kasi si Marvelous Truth Divine Emperor ay napalibutan ng maraming Immortal Emperors ng Devil Clan at bukod sa hindi siya tinulungan ng Divine Palace ay pagkamatay niya ay nagagawan pa ang mga ibang miyembro ng Divine Palace sa naiwan niyang legacy at ni hindi man lang siya ginawa ng estatwa ng Divine Palace. Nang marinig ito naisip ni Hanju na masama yun at kaya malalim ang galit ni Merong Chi sa Heavenly Palace kaya hindi magandang sumali sa Divine Palace at doon pinayuhan siya ni Zhang Guoxing na mag-ascend na siya sa lalong madaling panahon at huwag na mag-aksaya ng oras kasi sa talento ni Hanju basta sumali lang siya sa isang malakas na puwersa ay hindi siya basta-basta hahabulin ng mga kalabang yun. Binigyan pa siya ni Zhang Guoxing ng payo na pagkatapos umakyat ay huwag munang maglakad-lakad sa mundo hanggat hindi pa naabot ang antas na sapat na at yun ay ang Grand Unity Heaven Immortal level. Alang-inang napangiti si Hanju at sinabing talagang naiintindihan ako ni Senior pero kahit umabot ako sa Grand Unity Heaven Immortal level ay hindi pa rin ako lalabas-labas kasi pagkatapos ng lahat ang kalaban ko ay ang Vermilion Bird. Biglang hinablat ni Zhang Guoxing si Hanju at hindi makapaniwalang sinabi na ang sinasabi mo ba na ang kalaban mo ay ang Divine Beast na Vermilion Bird? Kung ganun mas mabuting huwag ka nang umakyat at mas mabuti pang mamatay ka na lang ng maaga at pumasok sa reincarnation para muling magsimula sa cultivation. Kasi ang Vermilion Bird Clan ay isang Fortune Divine Beast at kahit ang Celestial Court at Divine Palace at Buddhist Sect ay gusto nilang mapalapit sa mga Divine Beast na ito, kaya kung ang kalaban mo ay ang Vermilion Bird ay siguradong hindi ka nila tutulungan sa problema mo. Kahit gaano ka pa kitalento ay nagmula ka lang sa mortal world kaya hindi mo matatalo ang isang may marangal na angkan kaya sundin mo ang payo ko na mamatay na lang at pumasok ka proseso ng reincarnation at iwan mo na ang cultivation mo at mabuhay kang muli sa bagong pagkakakilanlan. Nang marinig yun tuluyang nawala ng composure si Hanju na sinabing hindi siya tulad ni na Xinghang Shenchangyo at iba pang babae na may tutulong sa kanila para maibalik ang mga alaala nila matapos ang reincarnation kasi siya sarili lang niya ang aasahan niya kaya tinanong uli ni Hanju si Zhang Guoxing kung may iba pa bang paraan. Sabi ni Zhang Guoxing na meron pero ang ganitong bagay ay makukuha lang sa sobrang swerte at sa pagkakaalam ko may isang klase ng Spirit Stone na may kinalaman sa Heavens Dawn na pwedeng lampasan ang mga limitasyon ng Heavens Dawn na kahit lampas ka na sa hangganan ng Mortal World ay hindi mo na kailangang dumaan sa Heavenly Tribulation at pwede ka pang manatili sa Mortal World. Hindi naman ganoon kabihira ang mga Spirit Stone na yun sa Upper Immortal World at madalas pang ang gumagamit ang mga immortal na mga batong yun para bumaba sa Mortal World pero mahigpit na ipinagbabawal ng Celestial Court na bumaba ang mga immortal sa mundo ng mga mortal at kapag nahuli ay parurusahan sila ayon sa Heavenly Laws pero kung talagang may swerte ka at makahanap ng ganitong bagay bago ka umakyat ay makakatulong ito sa iyo para malampasan ang lakas ng Vermilion Bird Clan. Habang nakikinig si Hanju lalo siyang pamilyar sa naririnig niya at naisip niya na isang bato ba na makakaiwas sa Heavens daw, hindi ba yun ang Heaven Evading Stone ko, Fang Liang talagang anghel kita. Dahil doon tuluyan ang gama ng loob ni Hanju at maaari na siyang mag-cultivate ng payapa kaya tapos sabi niya na salamat Senior sa iyong gabay at babalik ako ulit sa susunod at doon matapos yumuko ay nilampasan niya si Zhang Guoxing at nagpatuloy.
Sa isang madilim na kuweba, magkaharap na nakaupo sa meditation sina Blood Demon Ancestor White-Haired Demoness at Greedy Demon Arhat at sobrang seryoso ng mga mukha nila at nakalutang sa gitna nila ang isang crystal ball at sa loob nito'y rumaragasa ang demonic energy at sabi ng malamig na boses na ano patay na si Luo Kyumo kaya huminga ng malalim ang Blood Demon Ancestor at sinabi na napatay siya ng isang henyo ng Heavenly Immortal Mansion Sect. Hindi lang siya kasi kaming mga nagsisilbi sa Devil Clan ay malubha ring nasugatan at maging ang Demon Emperor ay namatay na. Sumagot ang malamig na boses, bakit kayo nagsisilbi sa Devil Clan, nagbabalak ba kayong magtaksil sa mundong ito? Nang marinig yun nanahimik ang tatlong venerables ng Demonic Path at naisip nila na hindi naman talaga nila gustong magsilbi sa Devil Clan kundi nakakaakit lang talaga ang mga alok ng Devil Clan. Napabuntong hininga si Demonic Arhat na sinabing ayoko na at balak ko nang umakyat sa upper world gaya ng ginawa ni Demon Lord Zuan Qingjon kaya tinanong siya ng white-haired demoness na kuntento ka na lang bang umakyat ng ganito kasi sa cultivation mo ngayon kahit umakyat ka ay hindi ka naman magta-transform. Alam ni Demonic Arhat ang mga patakaran ng ascension na kapag mas mataas ang cultivation level mo bago ka umakyat ay mas malaki ang pag-usad mo pagkatapos umakyat at sa kasalukuyan niyang lakas kung magpapatuloy pa siya sa mortal world ay malamang wala siyang patutunguhan kundi kamatayan. Kaya mas mabuti nang mabuhay sa upper world kaysa mamatay at maglaho rito. Biglang nagliwanag ang crystal ball at may isang figurang lumitaw mula rito at sinabing huwag ka munang umakyat, huwag muna at bigyan niyo lang ako ng 500 taon at ako mismo ang bababa sa mortal world at sa panahong yun kapag nawasak na ang Heavenly Immortal Mansion Sect ay saka kayo pwedeng umakyat. Ang figurang yun ay si Daos Juyan at sinabi pang pagdating ng oras ay ipakikilala ko kayo sa mga sekta sa Upper Immortal Realm at bibigyan kayo ng suporta. Ibinato ni Daos Juyan ang 3 bone-like magical treasures at sinabing ingatan niyo ito at kapag nagliwanag ang mga bagay na ito ibig sabihin ay araw na yun ang pagbabako sa mortal world at doon nagningning ang mga mata ni Blood Demon Ancestor at ng iba pa dahil ang pagwasak sa Heavenly Immortal Mansion Sect ang pinakamainam para sa kanila. Pinagbilinan sila ni Daos Juyan na huwag nang makipag-ugnayan sa Devil Clan kasi malapit nang kumilos ang Celestial Court laban sa Devil Clan. Mabilis na lumipas ang 20 taon. Mula nang umuwi si Su Chi ay pinalaya si Enlightenment Sword sa cave abode at napilitang manatili sa bundok na nakaharap sa hangin at ulan. Kaya hindi niya kailanman maintindihan kung bakit siya pinalayas ng master niya kasi kung pinalayas siya dahil sa pagbabalik ng mga pangunahing asawa ay may punto pa sana pero ang panatilihin ng isang lalaki sa cave abode ay ibang usapan na pero habang nagrereklamo siya. Tinawag siya ni Hanju sa cave dwelling at sinabing nahirapan ka nitong mga nagdaang taon pero simula ngayon hindi na bawal ang kuweba at pwede ka nang lumipat dito para tumira. Tiningnan ni Enlightenment Sword ang paligid at wala siyang nakitang bakas ni Su Chi. Itinuro ni Hanju ang isang butas na parang cellar at sinabing si Su Chi ay naghukay ng isa pang kuweba sa loob ng cave abode at doon siya mamamalagi para sa secluded cultivation at nasa ilalim yun at selyado kaya mas matindi ang pagtitipon ng spiritual energy. Inutusan ni Hanju si Enlightenment Sword na iparating ang utos na mula ngayon maliban na lang kung utusan ko ay walang pwedeng mangabala sa secluded cultivation ni Su Chi. Alam na alam ni Hanju kung gaano kalakas si Su Chi at alam din niya kung gaano kalakas ang mga malas na dala nito kaya umaasa siyang mas magiging maayos ang binata sa ilalim ng lupa. Mabilis ang breakthrough niya nitong 20 taon at labis na nasiyahan si Hanju, at sa isip niya na sa loob lang ng hindi hihigit sa 100 taon ay aabot na ito lampas Mahayana Realm level. Inilabas ni Hanju ang Avoidance Stone at maingat na sinuri ito na muli na namang nagpaalala sa kanya kay Fang Liang. Casual siyang nag-access ng email niya para mag-check at nakitang, si Fang Liang ang yung Grand Disciple ay naglakbay sa isang sinaunang Forbidden Area at nakakuha ng pagkilala ng isang walang kapantay na Divine Sword at kumain siya ng isang Heavenly Fruit na lubhang nagpalakas sa kanya at doon ay naitaboy niya ang mga evil spirits ng Underworld kaya malaki ang itinaas ng cultivation niya at kalaunan ay pumasok siya sa Heavenly Immortal Mansion Sect kung saan napansin siya ng sect leader at binigyan siya ng isang misteryosong teknik. Maingat na binilang ni Hanju at napagtanto na sa loob lang ng 20 taon ay siyam na magagandang pagkakataon ang naranasan ni Fang Liang na talagang pambihira kaya sabi niya na totoong napaka-mystical ng swerte ng isang anak ng langit at lupa, at baka pagbalik ng binatang ito baka nasa Mahayana Realm na rin siya. At doon sa sandaling yun may telepathic message na pumasok sa tainga ni Hanju at base sa boses ay si Ji Xianshan yun, na nagsabing fellow Daoist yun siyang kaka-breakthrough ko lang sa Mahayana Realm level kaya labas tayo at mag-spar tayo kaya naisip ni Hanju na kaka-breakthrough lang nito sa Mahayana pero naghahanap na agad ng gulo mukhang may seryosong topak ang lalaking ito. Dahil sa pag-iingat nagsagawa muna si Hanju ng simulated trial, at madali pa rin niyang natalo ito. Pagkatapos ng malaking labanan ng puwersa ng Righteous Path at Demonic Path at sa pangunguna ng Heavenly Immortal Mansion Sect ay maraming sacred lands ang nagkaisa at itinulak ang Demonic Path pabalik ng parang mga daga sa kalsada. Napagtanto rin ng mga sekta ng Righteous Path ang kahinaan nila sa offensive power kaya sinimulan nilang mag-cultivate ng sarili nilang mga henyo.
Dumating ang napakaraming bagong mukha at si Ji Xianshen dahil sa mga nagawa niyang pagpatay kay Luo Qimo at paglipol sa maraming demonic path cultivators ay naging napakatanyag at laging nasa tuktok ng trending searches. Pero hindi pa rin nakukumpirma kung sino ang misteryosong cultivator na pumatay sa Demon Emperor kaya hindi pa niya tuluyang maangkin ang titulong pinakamahusay sa mundo at isa talaga ito sa iilang alalahanin ni Ji Xianshen. Sa oras na yun naghihintay si Ji Xianshen kay Hanju sa isang gubat na libu-libong milya ang layo at naniniwala siyang natalo siya noon sa Demon Emperor dahil wala pa siya sa Mahayana Realm level noon kaya nagamit siya ni fellow Taoist Yun Chang pero ngayong naka-breakthrough na siya sa Mahayana level ay sigurado siyang kaya na niyang lipulin ang Demon Emperor at kaya rin niyang talunin si fellow Taoist Yun Chang ngayon. Maya-maya lang tahimik na lumitaw si Hanju sa likod ni Ji Xianshen at tinapak ito ng bahagya na sinabing fellow Taoist Ji, anong binubulong mo? Pagkatapos ay ipinagsiksikan ni Hanju si Ji Xianshen sa isang puno kaya labis na nagulat si Ji Xianshen na tinanong. Kailan siya nakarating kasi hindi ko man lang siya naramdaman. Si Ji Xianshen sa pagnanais na tama niyang maangkin ang titulong pinakamahusay sa mundo ay muling hinamon niya si Hanju kasi naisip niya na natalo na niya ang lahat ng elders ng Heavenly Immortal Mansion Sect. Hindi lang kaya't kinilala siya ng Heavenly Immortal Mansion Sect kundi pinag-iisipan na rin siya para sa posisyon ng sect leader ng Heavenly Immortal Mansion Sect. Kapag ang number 1 sa ilalim ng kalangitan ang namuno sa Heavenly Immortal Mansion Sect ay siguradong mapapamuno niya ng tama at maayos ang Righteous Path Cultivators. Pero may mga boses na bumababa at may mga naniniwalang ang titulong number 1 sa ilalim ng kalangitan ay dapat mapunta sa misteryosong cultivator na pumatay sa Demon Emperor. Hanggat hindi yun natatalo ay hindi tunay na may tuturing na number 1 sa ilalim ng kalangitan si Ji Xianshen at lagi itong laman ng puso niya. Fellow Taoist Yun Chang, nakapag-comprehend ako ng bagong divine ability sa upper world, kaya paano kung dito na natin tuluyang alamin kung sino talaga ang mas malakas? Doon lang naintindihan ni Hanju na ang pag-alis ni Ji Xianshen sa mortal world ay para lang sa breakthrough at ang layunin ng breakthrough na yun ay haminin siya. Pero mula sa simulated trial kanina nakita na ni Hanju na ang bagong divine ability ni Ji Xianshen ay medyo ordinaryo lang kaya sa puntong yun hindi na iniisip ni Hanju kung paano niya tatalunin itong lalaking ito kundi kung paano niya ito maiiwasang mapatay at gaano karaming spiritual power ang dapat niyang gamitin para sapat na patulugin lang ito. Para kay Ji Xianshen ang pag-aalinlangan ni Hanju ay mukhang takot kaya naisip niya na dahil doon ay wala ng saysay ang pribadong laban kaya dapat sanay nagpadala siya ng formal na hamon at inimbitahan ng lahat mula sa iba't ibang panig upang masaksihan ng laban para talunin ito sa harap ng madla at natural na maaga ang titulong pinakamahusay sa mundo. Habang abala si Ji Xianshen sa pagmamataas sa sarili ay maingat na nagtanong si Hanju na kung manalo ako ngayon ay babalik ka pa ba para haminin ako uli sa susunod. Nang marinig yun agad na nainis si Ji Xianshen na sinabing anong ibig mong sabihin, at ang yabang mo talaga pero imposible kang manalo sa akin kasi ako si Ji Xianshen ay walang katumbas sa ilalim ng langit. Noon mas mababa lang ang realm level ko kaysa sayo pero ngayon siguradong matatalo na kita kaya gamitin mo na yung move na ginamit mo sa pagpatay sa Demon Emperor at tatanggapin ko kaya sige umatake ka lang at subukan mo. Talagang nawala nang sasabihin si Hanju at naisip na bakit ba kailangang hanapin ng mga kabataan ang sarili nilang kamatayan at hindi ba't mahalagang pahalagahan ang maganda sanang kinabukasan kasi mas sa Mahayana Realm level na siya. Pero patuloy pa ring nangungulit si Ji Xianshen na tinanong natatakot ka bang matalo sa akin kasi ngayon kailangan mong tanggapin ang hamon ko at kapag hindi ka pumayag ay dito na ako titira sa tuktok ng bundok mo kaya wala nang ibang magawa ay pumayag si Hanju na makipag-spar sa kanya. Pero nanatili pa rin ang dating tuntunin na kailangan nilang humanap ng bakanting lugar dahil hindi dapat masira ang mga bulaklak at damo sa bundok. Makalipas ang ilang sandali nakarating ang dalawa sa isang bakanting lugar at nang makapwesto na sila si Ji Xianshen ang unang umatake at ang move na ito ay isang nawalang secret technique ng Upper World's Buddhist sect na nagbabalik ng pinsala sa umaatake hanggat hindi ito nababasag kaya kumpiyansang sinabi ni Ji Xianshen na kapag nabasag mo ang technique na ito ay hindi na kita guguluhin pa sa susunod. Gayunpaman sa totoo lang wala pang nakakabasag nito sa Heavenly Immortal Mansion Sect, kaya mas mabuti pang tanggapin mo na talo ka na fellow Taoist Yun Chang. Agad na kumilos si Ji Xianshen at ang spiritual energy ay bumuo ng matibay na teres sa paligid niya. Pero nag-alala si Hanju kung kaya ba nitong tiisin ang sword finger nito kaya unti-unting itinaas ni Hanju ang kanyang kamay at iniunat ang gitnang daliri kay Ji Xianshen habang naglalabas ng 30% ng spiritual power. Mapanghamak na tumawa si Ji Xianshen na sinabing ito na ba ang sword energy na pumatay sa Demon Emperor akala ko pa naman kahanga-hanga ang way of the sword mo. Nanahimik si Hanju at dahan-daang dinagdagan ng spiritual power hanggang 50%, kaya bigla nang tumigil si Ji Xianshen sa pagtawa, habang nagsisimulang lumitaw ang mga bitak sa paligid. Lalo pang tumindi ang pressure ng spiritual power na inilalabas ni Hanju kaya naisip niya kung kaya pa ba niya ito o makakayanan ko ba o mamamatay ba ako.
Mabilis na itinaboy ni Ji Xianshen ang masamang hinala na yun at naisip na imposible yun kasi ako ang pinakamalakas na henyo sa kasaysayan ng Heavenly Immortal Mansion Sect kaya paano ako mamamatay dito? Dahil matigas ang ulo ni Ji Xianshen ipinagpatuloy ni Hanju ang pagtaas ng spiritual power ng mysterious Yellow World Breaking Sword Finger at nang umabot ito sa 80%. Hirap na si Ji Xianshen. Pero dahil sa sobrang kayabangan, ibinuhos niya ang lahat ng spiritual power niya na isinusugal ang lahat sa kanyang reflective armor, at umaasa talaga siyang hindi mababasag ni Hanju ang depensa niya. Sa huling sandali isinugol ni Ji Xianshen ang lahat ng meron siya, at sa mismong sandaling yun inilagay ni Hanju ang mas maraming lakas niya, at biglang sumabog ng napakalakas ang mysterious Yellow World Breaking Sword Finger. Gumamit si Hanju ng 99% ng spiritual power niya at pinitik ang gitnang daliri para ilabas ang sword finger kaya sa wakas naranasan ni Ji Xianshen ang tunay na takot kay Hanju. Biglang tumigil si Ji Xianshen na hinawakan niya ang sword finger, kaya agad na umatras si Hanju habang nagtataka siyang nagtatanong fellow Daoist Ji anong problema. Medyo namumula ang pisngi ni Ji Xianshen nang sabihin niya na naalala ko lang na may niluluto akong sabaw sa bahay at nakalimutan kong patayin ang apoy kaya kailangan kong bumalik sandali. Seryosong nakisama si Hanju na sinabing nakalimutan mo bang patayin ang apoy bilasan mo nang bumalik at mag-ingat ka sa apoy lalo na kung tuyo ang panahon. Tapos sabi ni Ji Xianshen na dahil ayaw naman akong guluhin ni fellow Daoist Yun Chang ay saka na lang ulit tayo mag-spar kapag libre ka palam. Pagkasabi noon ay tumalikod si Ji Xianshen at umalis na naging mabilis na anino at agad na naglaho kaya umiling si Hanju habang natawa na sinabing ang lalaking ito talaga ay flexible kaya marami pa itong ma-achieve. Kakalayo lang ni Hanju para bumalik sa cave dwelling nang may isa pang matandang kakilala ang dumalaw, at sa pagkakataong ito si Dooku yun at sinabi ni Dooku na naparito lang siya para magpaalam. Nahinuha ni Hanju na malapit na siyang umakyat at gusto niyang bisitahin si Su Chi bago umalis kasi may pinagsamahan din naman sila. Si Su Chi rin ang huling disipulo ng Monster Taming Demon Sect at bago siya umakyat sa Upper Immortal World ay kailangan niya talagang magpaalam bilang paraan ng pagputol sa ugnayan niya sa Mortal World. Nang makita ang taimtim na ekspresyon ni Dooku, medyo nainis din si Hanju na sinabing hindi naman sa sinasadya kitang pigilan pero pinapayuhan kitang huwag ka nang lumapit kay Su Chi dahil malapit ka nang umakyat. Sa gitna ng blizzard sa hilagang teritoryo ng Great Swallow, nakaluhod sa niebe at nanginginig si Demon King Janso. Nakatayo sa harap niya ang isang napakalaking figure na humihingi ng ulat tungkol sa sitwasyon sa Jade Pure Holy Sect, kaya nanginginig na sumagot si Janso na may immortal na naninirahan doon. Umungol ang figure na sinabing kalokohan paano naman makakapirmi ang isang immortal sa mundo ng mga mortal. Taos-pusong tiniyak ni Jansu na sa panahong ito sa buong mundo ang Jade Pure Holy Sect ang tiyak na pinaka-nakakatakot na lugar at pakiramdam ko nga mas nakakatakot pa ito kaysa sa Heavenly Immortal Mansion Sect. Nang marinig yun natahimik ang figure ng sandali, pero mula sa kaliwa ay may isa pang boses na sumingit na sinabing boss nakalusot na tayo sa surface para hanapin yung divine object na nagdala sa atin dito at ngayong may bakas na tayo ay hindi pwedeng umulong at sabi pa ng isa na tama boss kailangan nating kainin ang divine object na yun pero sabi ng nasa gitna na kumalma lang kayo kasi may hindi maipaliwanag na takot akong naramdaman habang naglalakbay. Naguluhan ang mga boses mula kaliwa at kanan na sinabing nasa 6th level tayo ng Mahayana Realm kaya sino ba sa mundo ng mga mortal ang makakapatay sa atin pero sabi ng nasa gitna na kahit ganoon ay nararamdaman ko pa rin talaga ang nakakatakot na pakiramdam na iyon at doon habang pinapakinggan ng tatlong boses na nagbabangayan ay hindi mapakali si Demon King Jansu at natakot na baka kainin siya ng mga ito sa inis. Sa huli nagkasundo ang tatlong boses na sinabing pumasok muna tayo sa Great Swallow, tapos habang papasok tayo ay aalamin natin ng maigi ang tungkol sa Jade Pure Holy Sect. Biglang tinitigan ng masama ng malalaking mata si Demon King Jansu na sinabing tumayo ka titignan kita. Sa sobrang takot ni Jansu parang lilipad na ang kaluluwa niya pero nanginginig pa rin siyang tumayo at sinabihan siyang maganda ang suot mo magdala ka ng bago para sa king na ito. At doon umabot ang kapayapaan ng kalahating taon. At isang araw dumalaw si Nine Cauldron Sage at dinala ang pinakabagong balita tungkol sa insidente ng malakas na ingay na 6 na buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang malakas na ingay ay sanhi palayo ng paglitaw ng isang sinaunang mabangis na halimaw sa teritoryo ng Demon Race. Pakiramdam ni Hanju na may kaugnayan ang pagyanig ng fusang tree sa mabangis na halimaw na yun. Pagkatapos ay inilabas ni Nine Cauldron Sage ang impormasyon ng mga scout mula sa unahan, at ang isang scout ang nagulat na ang halimaw na yun ay tinatawag na Three-Headed Worm King at kumikilos ito na parang isang hindi napaamong hayop at sinasabi ng mga tao na kaya nitong kontrolin ang hangin at magpatawag ng ulan at gamit ang mga pakpak nito ay kaya nitong lumipad pataas sa langit at sumisid sa dagat at ang lugar kung saan ito huling nagpakita ay nasa dulo ng hilagang bahaging rehiyon ng Great Swallow. Sinasabing hinahanap ng halimaw na ito ang isang divine object at papunta ito ngayon sa direksyon ng timog na bahagi ng Great Swallow.
Dahil dito napagpasyahan ni Hanju na ang halimaw ay tiyak na target ang Fusang Tree kaya tinanong ni Hanju ang scout kung pinalalawak ba ng halimaw ang impluensya at kapangyarihan nito tulad ng Green Python Great Sage pero sabi ng scout na mahilig kainin ng halimaw na ito ang sarili nitong koring demonyo kaya mula pa ng isilang ito ay itinaboy na ito ng sariling kalahi at wala ni isang gustong maglingkod dito. Napabuntong hininga si Nine Cauldrons Sage at Li Qingzi sa ginhawa na sinabing buti na lang at tila hindi pala ito magsisimula ng malaking digmaan tulad ng ginawa ng mga demonic path. Tumingin si Hanju sa malayo at malalim na nag-isip na 6 na buwan na ang lumipas pero bakit hindi pa rin ito dumarating, nag-iingat lang ba ito o may binabalak? Inutusan niya ang dalawa na bantayang mabuti ang mga usapin sa sekta pero sinabing huwag nating guluhin ang sarili natin bago pa dumating ang sakuna. Dahil hindi niya mabatid ang gusto nitong gawin ay nagpasya siyang subukang gamitin ang Book of Misfortune sa Three-Headed Worm King na yun. Pagkatapos ay ikinwento ni Nine Cauldrons Sage ang mga nangyayari sa Jade Pure Holy Sect at balak niyang sanayin si Merong Chi bilang numero 1 elder disciple ng Jade Pure Holy Sect, na may kapangyarihang utusan ang lahat ng disipulo ng sekta pero ang katayuan niya ay mas mababa lang ng kaunti sa elder pero sa totoong kapangyarihan ay mas mataas pa kaysa sa elder at doon talagang nagpagulat si Merong Chi sa kanya dahil hindi niya inakalang ganoon pala ito katalented. Tungkol dito wala namang tutol si Hanju at hinayaan niyang si Nine Cauldrons Sage ang bahala at doon ay naisip pa ni Nine Cauldrons Sage kung ganoon din ba kalalakas ang ibang disipulo sa ilalim ni Hanju. Pero hindi na siya naglakas loob magtanong kasi mabuti na nga lang at nagawa ni Hanju na paglingkuran ni Merong Chi ang Jade Pure Holy Sect. Marahil paglipas ng mga taon kapag may nagtanong kung sino ang pinakamalakas sa mundo ay siguradong ang mga disipulo sa Secluded Immortal Mountain lang ang pwedeng sabihin o si Hanju. Sa isang kisap mata 13 taon ang lumipas at hindi pa rin dumarating ang Three-Headed Worm King pero maagang dumating ang mga turista at doon muling sinalubong ng Great Swallow Cultivation World ang isang pansamantalang mahabang holiday at pinangunahan ng tour guide ang mga turista mula sa ibang rehiyon at mga bagong disipulo para magbigay galang sa Secluded Immortal Mountain. Sinabi niya na kapag narating niyo na ang estatwa ni God-slaying Elder ay narating niyo na ang banal na lupay ng Jade Pure Holy Sect at maaari kayong mag-alay ng paggalang dito pero huwag kayong tatawid pa. Naguluhan ang ilang bagong disipulo kung bakit napakarami ang nakaluhod doon at ayaw bumangon, kaya ipinaliwanag ng tour guide na noon ay ilang disipulo ni God-slaying Elder ang lumuhod dito at gusto ng mga susunod na henerasyon na tularan sila para makuha rin ang nakalulugod na pagkakataong yon. Hindi tayo pinalad na makita ang lakas ni God-slaying Elder, pero ang kasalukuyang pinakamalakas na senior brother sa sekta ay grand disciple niya. Habang nakikinig ang lahat, may isang taong nakasuot ng army green na lumitaw sa gitna ng mga tao at iniisip niya na ang pumatay kina Zodao at Green Python Great Sage ay si God-slaying Elder mismo kaya natagpuan ko na ang tamang lugar. Kasabay nito, nakatanggap din si Hanju ng system notification at siya ay nasa level 5 na ng Mahayana Realm at habang tinitingnan niya ang notification ay napatawa siya ng mapanlait na sinabing 13 taon at ngayon ka lang dumating. Three-Headed Worm King ika-6th level ng Mahayana Realm at descendant ng isang tunay na dragon kaya medyo interesting ang pinagmulan. Sinundan ng spiritual sense ni Hanju ang bakas ng aura, at agad na nalak ang kakaibang mukha sa gitna ng mga tao, at tila ganito lang ang hitsura ng Three-Headed Worm King. Sa paghahanap sa Divine Fusang Tree nakarating na ang Three-Headed Worm King sa paanan ng Secluded Immortal Mountain. Dahil alam niyang descendant ito ng tunay na dragon at para sa ligtas na opsyon ay nagpasya si Hanju na magsimula muna sa simulated trial. Kahit nakaranas na siya ng napakaraming simulated trials ay hindi pa rin alam ni Hanju kung gaano kalawak ang virtual space na ito, kasi nang makita niya ang napakalaking katawan ng Three-Headed Worm King sa harap niya ay hindi niya napigil ang mamangha na sinabing talagang ang laki. Sa sandaling napahinto siya umatake na ang Three-Headed Worm King, at ang tatlong dragon heads nito ay bumuga ng mapanirang apoy, na agad nag-iwan ng malalim na bitak sa simulated trial ground. Kahit madaling makakaiwas si Hanju sa ataking yun ay nag-aalala pa rin siya na baka mawasak pa rin ito ang Jade Pure Holy Sect, lalo na't Mahayana Realm ang kalaban kaya hindi niya dapat hayaan na makuha ng kalaban ng inisyatiba kaya para sigurado ay pinabuhos niya ang buong lakas ng simulated opponent habang siya naman ay umiwas ng hindi umaatake para makita kung may tsansa ba talaga itong makasugat sa kanya. Na-disappoint si Hanju kasi kahit full strength na ay hindi man lang siya nasugatan ng kaunti ng Three-Headed Worm King, kaya wala ring saysay ang napakalaki nitong katawan. Muli ay isang move lang ang ginamit ni Hanju ang Heavenly Earth Mysterious Yellow World Breaking Sword Finger at agad niyang napatay ang halimaw. Pagkatapos ng trial, napansin ni Hanju na hindi na umiindayog ang Fusang Tree, kaya naisip niyang baka gumagamit ang puno ng predation skill at inaakit ang Three-Headed Worm King para pumunta dito. Muling sinuri ni Hanju ang posisyon ng Three-Headed Worm King at nakita niyang nakaluhod din ito sa paanan ng Secluded Immortal Mountain kasama ng mga disipulo at itinago ang aura nito para walang makadama sa Mahayana Realm level nito.
Naisip niya na mukhang maayos pa naman ang asal ng Worm King pero kung manggahas ito ay kaagad niyang lilipulin ito at gagawing pataba para sa Fusang Tree. Pagkatapos nito ay naisip ni Hanju na hindi na pwede yun kaya ipinatawag niya si Sun Chang'an para dalhin dito ang Three-Headed Worm King. At para hindi mapahamak si Sun Chang'an ay may dala siyang 2 golden crows na magbabantay sa kanya. Sobrang takot ni Sun Chang'an na pakiramdam na wala ang kaluluwa niya dahil medyo mainit ang 2 maliit na sisiw na ito nitong mga araw na ito kasi baka sakaling aksidenteng magliyab ang True Sun Fire nila ay magiging abo siya agad. Si Yang Tiandong na mahilig manood ng gulo ay mapang-uyam na nagsabi ay junior brother ang hirap naman ng buhay mo kaya kung natatakot ka ay ako na lang kaya ang pumalit sa pwesto mo. May ilang disipulo ka na rin naman at ngayon si Master ang nagpapakuha sa atin ng isang tao na siguradong may talento at kung ayaw mo ng bagong disipulo ay sabihin mo lang at pwede ko silang alagaan at sinabi ni Yang Tiandong yun dahil medyo naiinggit siya kay Sun Chang'an kasi disipulo na nito si Merong Chi at Fang Liang na sobrang talentado kaya gusto rin niyang magkaroon ng ganoong mga disipulo. Hindi naman engot si Sun Chang'an at nahulaan niya ang totoong pakay ni Yang Tiandong pero hindi naman talaga siya tutol kay Yang Tiandong kasi sa totoo lang ay ayaw na rin niyang tumanggap ng mga disipulo kasi pakiramdam na isa lang siyang shell. Kasi ang mga disipulo niya ay tinuturuan parent talaga ni Master Hanju at halatang mas iginagalang nila ang Master kaysa sa kanya at kung balang araw ay utusan ni Hanju sina Merong Chi at Fang Liang na patayin siya ay naniniwala siyang hindi magdadalawang isip ang 2 loko na yun. Dahil hindi na matiis ang panay na pangungulit ni Yang Tiandong ay pumayag na lang si Hanju na sumama rin ito. At tungkol naman kung kanino mapupunta ang bagong dating na disipulo ay saka palang malalaman kapag nahatid na nila ito dito. Sa sandaling yun ang Three-Headed Worm King na nakaluhod sa paanan ng bundok, ay lalong nakadama ng madalas at matinding kaba. May isang ulo na nagsalita na sa tingin ko ikaw lang ang takot sa sarili mo kasi anong banta bang meron ang munting sekta na ito? Naamoy ng isang ulo ang bango ng Fusang Tree at napansin na ang kakaibang puno na yun ay nasa tuktok ng bundok at napakasarap ng amoy. Lalo pang yumuko ang Three-Headed Worm King na sinabi ng nasa gitna na kalma lang kasi pakiramdam ko ay hindi ganoon ka-simple ang mga bagay. Sa oras na yun dumating sina Sun Chang'an at Yang Tiandong sa paanan ng bundok, kaya ang tour guide na sanay at may alam ay nakilala sila agad bilang mga direct disciples ni God-slaying Elder, at walang tigil na sumisigaw na kumukuha na raw ng mga disipulo si God-slaying Elder. Bigla siyang lumuhad sa harap nila at paulit-ulit na nagmakaawang tanggapin siyang disipulo. Pero hindi siya pinansin ni na Sun Chang'an at Yang Tiandong kasi ang totoo ay hindi nila alam ang itsura ng sesanduan nila pabalik sa bundok. Tiningnan ni Yang Tiandong ang dagsa-dagsang mga taong nakaluhod at pinuna si Sun Chang'an, na hindi ginagamit ang utak at sinabing bakit hindi mo man lang inalam kung anong itsura ha. Pero may naisip ang 2 maliit na golden crows dahil naamoy nila ang masarap na presensya ng isang makapangyarihang nilalang sa loob ng kumpol kasi sa paningin ng Golden Crow Divine Clan nila ay mas malakas ang amoy ay mas masarap kainin yon. At ang pinakamasarap na amoy sa gitna ng kumpol ay galing sa isang taong yon. Nagkatinginan sina Sun Chang'an at Yang Tiandong na sinabing kung sabi ng Golden Crows ay siya yun ay siguradong siya ngayon at sa sandaling yun ang makita ng Three-Headed Worm King ang 2 Golden Crows ay malakas ang kabog ng puso nito at dahil sa pressure ng dugo nito ay hindi nito magawang itaas ang ulo. Yumuko si Sun Chang'an para tulungan itong bumangon pero nang makita ng Worm King ang 2 hindi kaibig-ibig na Golden Crows sa balikat niya napaisip ito. Na kaya nilang paamuin ang Golden Crows bilang divine pets gaano nga ba kalakas ang God-slaying Elder kaya mahinang tanong ng Three-Headed Worm King na maari ko bang itanong sa 2 senior kung sino si God-slaying Elder. Walang emosyon na sinabi ni Sun Chang'an na si God-slaying Elder ay master namin at hindi ka pa karapat-dapat na makaharap siya. Ngumiti si Yang Tiandong at sinabing binata huwag kang magmadali kasi kung pinapapunta ka ng master para dalhin dito ay ibig sabihin may nakikita siyang potensyal sa'yo. Sa loob ng cave dwelling, bigla ring nagduda si Enlightenment Sword na sinabing master narinig ko ng tama na kukuha na ng bagong disipulo pero sabi ni Hanju na huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Kasi gusto ko lang siyang makaharap ng personal dito at tanungin kasi sapat na ang level ng cultivation niya pero hindi ko siya kukunin bilang disipulo at doon bihira lang marinig ni Enlightenment Sword na ganoon pumuri si Hanju sa ibang tao. Ang sinumang makakatanggap ng ganoong pagsusuri mula sa master ay siguradong napakalakas. Pero hindi niya alam at doon inilapag ni Hanju ang tasa ng tsaa at bahagyang ngumiti na sinabing Little Sword paano kung ang isang sobrang lakas na tao ay gawin nating security guard na bantay ng gate natin. Pinapante ni Hanju ang mga disipulo niya para dalhin ang Three-Headed Worm King sa bundok at wala itong nagawa kundi sumunod kina Sun Chang'an at Yang Tiandong paakyat ng bundok. Habang nasa daan walang tigil sa pagyayabang si Yang Tiandong tungkol sa kung paano raw siya naging anak ng maraming Demon Kings at kung paano raw niya natalo si Demon King Diansu at iba pang malalaking demonyo. Kaya naiirita ang Three-Headed Worm King at naisip nito na ang level ba ni Demon King Diansu ay bagay na ipinagmamayabang?
Habang palapit sila sa tuktok, natanong ng Three-Headed Worm King ang Fusang Tree, at namangha ito na sinabing oo ito na nga ito ang eksaktong hinahanap ko. Hindi rin mapigilan ng dalawa nitong ulo ang sarili na sinabing bilasan mo na gawin na habang hindi sila nakabantay at kainin natin ang puno at tumakas pagkatapos pero pinigilan ng nasa gitna ang pagkapraning nito. Dahil naroon pa rin ang nakakatakot na kabog sa dibdib niya. At doon sa spiritual sense ni Hanju ay pinagmamasdan niya ang kilos ng Worm King at nagulat siya sa self-control nito na kaya nitong pigilan ang sarili na kainin ng pain. Dahil napakaayos nila ay hindi ako dapat maging bastos kaya agad niyang pinutok ang kanyang daliri, na nag-activate ng teleportation array at dinala ang Worm King diretso sa loob. Habang pauwi si Yang Tiandong at nagyayabang pa tungkol sa pagkuha ng mga disipulo, paglingon niya ay wala na ang Worm King. Sa sandaling yun tuluyang naguluhan ang Worm King dahil isa itong Mahayana Realm at hindi biro ang sapilitang pag-teleport sa kanya. Nang unang makita si Hanju ay namangha agad ang Worm King na sinabing, ang gwapo niya ito ang unang beses na nakakita ako ng ganitong kagandang mukha nakakainis ano bang naiisip ko. Lumuhad ang Three-Headed Worm King sa harap ni Hanju at sinabi na ipinag-utos siyang umakyat ng bundok para maging disipulo at hindi alam kung nasaan si God-slaying elder. Bahagyang ngumiti si Hanju at mahina niyang sinabi na Three-Headed Worm King na nasa 6th level ng Mahayana Realm bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Maging Guardian General ka ng Secluded Immortal Mountain at pwede kang mag-cultivate sa ilalim ng Divine Tree tuwing normal na araw, o mamatay ka at doon hindi lang siya basta nananakot kasi ang bagay tungkol sa fusang Divine Tree ay hindi pwedeng kumalat at kung susuway ang Worm King ay iisa lang ang daan niya at iyon ay kamatayan. Sa sandaling yun ay gulong-gulo ang isip ng Three-Headed Worm King na puno ng takot at paghanga kasi may life-saving divine ability siyang pangtago ng cultivation level at tunay na sarili pero bakit nahulaan pa rin siya kaya ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang nito ay mas malakas ang kausap niya kaysa sa kanya kaya pwede bang ang gwapong lalaking ito ang God-slaying elder? Hinikayat ng dalawa pang ulo ang nasa gitna na kumilos at patayin ng God-slaying elder ng biglaan, pero may kutubang Three-Headed Worm King na kapag tumayo siya ngayon siya ang mamamatay at wala man lang pagkakataong makatakas. Nagngit-ngit ang ngipin ng Three-Headed Worm King at nagtanong sino ka ba talaga senior kaya sumagot si Hanju na galing ako sa 6 realms of reincarnation at ang katawan ko ay hindi kabilang sa 5 elements at ang kaluluwa ko ay hindi nahuhulog sa reincarnation kaya pwede mo akong tawagin bilang 6 paths reincarnation. Namangha at nalito ang Three-Headed Worm King habang ang dalawa nitong ulo ay nag-aalangan pa rin na tinanong mauuwi ba tayo bilang bantay niya nang hindi mo man lang alam kung bakit. Napansin ni Hanju ang pag-aalangan nila at dahan-daang itinaas ang gitnang daliri na sinabing sa tingin niyo ba nananakot lang ako pero sige tikman niyo ang isa kong daliri at tingnan natin kung mabubuhay pa kayo. Pagkasabi nun ay agad niyang binitawan ang sword intent niya at ang nakakatakot na pressure ay mabilis na nagpasuko sa Worm King. Agad itong yumuko at nagsabing simula ngayon magiging Guardian General na siya sa ilalim ng senior at hanggat narito ang bundok ay narito din siya at kapag bumagsak ang bundok ay babagsak din siya. Tumayo si Hanju at lumapit sa kanya na hinawakan ang ulo nito at basta na lang inilagay ang 6 Paths Ultimate Seal at sinabing hindi ka magdurusa sa pagsunod sa akin kaya magalak ka dahil ito ang pinakamahalagang mapalad na pagkakataon sa buong buhay mo. Taos puso silang nagpasalamat kay Hanju pero hindi siya agad nagkaroon ng sobrang paghanga at favorability kaya naisip ni Hanju na mukhang kailangan pa itong obserbahan kasi kapag may hindi tama agad itong papatayin. Maya-maya lang nagmamadaling bumalik si Yang Tiandong na iniisip kung saan napunta ang taong ipinakuha sa kanya ng master niya. Pero doon ay biglang nakita niya ang Three-Headed Worm King na lumalabas sa cave-dwelling abode kaya nagulat si Yang Tiandong na sinabing binata, paano ka nakarating dito ng mas maaga? Nang makita siya na inis ang Three-Headed Worm King na sinabing tumahimik ka at huwag mo akong tawaging binata akala mo kung sino ka. Sumabog sa galit si Yang Tiandong na sumigaw na kahit tanggap ka na ng master ay magkakapatid pa rin tayo dito at saka ako ang senior brother mo kaya walang sino man sa bundok na ito ang pwedeng sumagot sa akin ng ganyan. Noong mga oras na yun dumating din si Chao the Heavenly Dog para tumulong na sinabing walang galang na nilalang pero ako ang banal na magdidisiplina sa iyo para sa aking senior brother. Ayaw nang pasimulan ng Three-Headed Worm King ang gulo sa unang dating niya kaya sinabihan niya silang umalis agad, pero matigas ang ulo ni Doggy, at pilit na gustong makipag-spar para masubukan ang lakas ng Worm King, pero sa isang move lang ay tapos agad ang laban pero hindi rin nakalimutan ni Chaotic Heavenly Dog na magsulat ng blood letter na yung lalaking yun ay nasa 6th level ng Mahayana Realm kaya bakit hindi mo sinabi agad? Malamig na humilik ang Worm King at sinabing mula ngayon ako na ang Guardian General ng Secluded Immortal Mountain. Kaya bata maglalakas loob ka pa bang tawagin akong junior brother? Agad na napaurong si Yang Tiandong na sinabing kung hindi ka magagalit sa akin ay gusto sana kitang gawing stepfather ko, pero tinadyakan lang siya ng Worm King ng may paghamak. Sa isang iglap lumipas ang mga taon,
At sa loob ng innate sanctuary ay may system notification na sinabing natukoy na 700 years old ka na ngayon at mas lalo pang umusad ang buhay mo kaya may mga pagpipilian ka. Ang una ay lalabas ka na ba ngayon sa seclusion at magtatatag ng pinakamalaking reputasyon sa ilalim ng langit at makakakuha ka ng spiritual treasure o pangalawa ay magpapatuloy ka sa secluded cultivation at lampasan ang Mahayan realm ng mas maaga at makakatanggap ng Heaven's Daw Spirit Stone pero hindi na nagatubili si Hanju at pinili niyang magpatuloy sa cultivation at sinabi niya na mabuti ang Heaven's Daw Spirit Stone dahil pwede nitong palakasin ang mga magical treasure. Inilabas ni Hanju ang Book of Misfortune, at sinimulan nitong i-upgrade gamit ang bagong Heaven's Daw Spirit Stone na nakuha niya. Ang Book of Misfortune ang tanging treasure niya na kayang saktan ang mga kalaban sa Upper Immortal World mula sa malayo kaya sulit itong palakasin ng paulit-ulit. Pagkatapos ay naging matagumpay ang pagsasanib sa Heaven's Daw Spirit Stone kaya ang yung Book of Misfortune ay na-upgrade mula top grade spiritual treasure tungo sa Grand Unity Heaven Immortal Treasure at ang Book of Misfortune ay isang karmic treasure kaya gamitin ito ng may pag-iingat. Naisip niya na Grand Unity Heaven Immortal Treasure ito pero bakit ako personal na binalaan ng system, may peligro ba itong gamitin sa hinaharap? Napakunot noo si Hanju at biglang nakaramdam ng kaunting panghihinayang at maingat niyang sinimulang gamitin ang Book of Misfortune. Habang isinusumpa niya si Daos Juyan, hindi siya naglabas ng masyadong spiritual power at sinubukan muna ang epekto, pero hindi niya alam na sa pagkakataong yun ay dalawang bahagi lang ng lakas niya ang ginamit niya pero lumakas ng 1,000 beses ang sumpa. Kaya sabi niya na talagang karapat-dapat sa pagiging Grand Unity Heaven Immortal Treasure iyo pero dahil ganoon ito ka-epektibo ay kailangan niyang mapabagsak si Daos Juyan kaya balak ni Hanju na sumpain ito ng 7 araw at 7 gabi. Habang nagpapatuloy si Hanju sa pagsumpa, nahihirapan si Daos Juyan. Sa isang maliit at sira-sirang Daoist temple sa labas ng 5th ring ng Upper World, sa pinto nito ay nakasabit ang plakang may nakasulat na Juyan. May isang Daoist na nagme-meditate doon at biglang samuka ng dugo halatang nanghihina ng gusto at siya mismo si Daoist Juyan ang master ni Green Python Great Sage at ang guro ni Luo Kyumo at ang kalaban ni Hanju at pagmulat niya ng mata ay pinunasan niya ang dugo sa bibig niya. Nanlisik ang mukha niya at nagmura na sinabing lintik sino ang sumasumpa sa akin kasi lalong lumalakas ang sumpang ito kaya doon ng tuloy-tuloy na sumpa ay nagluwal ng isang inner demon sa puso niya at hinihikayat siya nitong itigil na ang pagiging tao-tauhan ng isang immortal kasi ano bang espesyal sa pagiging simpleng heavenly soldier lang. Hindi niya alam na napakalakas ng cultivation ni Daos Juyan, kaya madali lang niyang nilipol ang inner demon niya pero ang patuloy na sumpa ay nakapagpagulo na sa pundasyon niya. Naisip niya na kung magpapatuloy pa ito baka mamatay siya sa pagkakabagsak ng sariling pundasyon. Kaya nagngit-ngit ang ngipin ni Daos Juyan at nagkapa siya sa dibdib saka inilabas ang isang jade slip, at nilagyan yun ng spiritual power kaya makalipas ang ilang sandali may berde at liwanag na umangat mula sa jade slip kasabay ang isang boses na sinabing anong kailangan mo sa akin. Mabilis na ipinaliwanag ni Daos Juyan na isinumpa siya at gumuho ang pundasyon niya kaya humihingi siya ng tulong sa elder. Halatang nagulat ang Figura at saglit na nag-analisa. At pagkatapos ay nagtanong ang green light figure na walang ugat at walang bakas ang sumpang ito at hindi ko ito mahanap pero may na-offend ka bang makapangyarihang nilalang sa Upper Immortal World? Nagulat at naagrabyado si Daos Juyan na sinabing mula nang umakyat ako dito ay nag-seclusion na ako kaya paano ako magkakaroon ng kaaway? Sabi ng green light figure na kakaiba nga kaya mas lalong nangamba si Daos Juyan at sinabing kung hindi nito maintindihan ng elder mamamatay na ba ako? Biglang may naisip ang aninong Figura at sinabing kamakailan inatake ang Celestial Court ng isang Demon Saint at sinamantala yun ng Devil Clan para lusubin ang maraming mortal worlds. Wala ka pang 10,000 taon mula nang umakyat ka sa Immortal World kaya baka ang sumpang ito ay may kinalaman sa paglusob sa Mortal World mo bago ka umakyat kaya medyo hindi makapaniwala si Daos Juyan kasi ang tagal na nun kaya pwede pa ba akong maapektuhan ng Mortal World? Lumuhad siya at sinabing kakabigo ko lang malaman na ang Mortal World na pinagmulan ko ay sinalakay ng mga demonyo at plano ko sanang bumaba doon makalipas ang ilang daang taon para tingnan yun kaya pumayag ang Figura na sinabing mas mabuting bumaba ka ng mas maaga para maintindihan ang sitwasyon at pagdating ng panahon pwede kang magbigay ng intelligence sa Celestial Court. Pagkatapos ay inilagay ng aninong Figura ang isang seal sa dibdib ni Daos Juyan at sinabing makakatulong ang seal na ito para harangin ang demon energy kaya magtiis ka muna at pinakamatagal na ang 1,000 taon hanggang naka-recover ang Celestial Court. Pagkatapos noon ay lilinisin ng Celestial Court ang mga puwersa ng True Devil sa Mortal Worlds at sa panahong yun ay gagawin kitang Heavenly Soldier at dadaanan ka ng baptism ng Heavens daw at natural mabubura rin ang sumpa sa iyo. Agad na nagpasalamat si Daos Juyan at nangakong gagawin niya ang lahat para mang-alap ng impormasyon mula sa lower world pagkatapos niyang bumaba. Hindi nagtagal naglaho ang aninong Figura, at maingat na itinabi ni Daos Juyan ang Jade Sleep na sinabing mga demonyong ito ng ahas na sumpain ako.
Galit niyang sinabi na pagbaba ko sisirain ko ang sabuatan sa ibaba pero patuloy pa rin ang misteryosong sumpa at umaasa lang siyang makaliligtas siya hanggang susunod na buwan. Kaya ipinagpatuloy ni Hanju ang pagsumpa ng 7 araw at kasabay nun ay nakatanggap din si Hanju ng unang system backlash warning niya. Na bumaba ang haba ng buhay mo ng 44 years. Nabigla at nainis si Hanju na sinabing pinaghihirapan ko ang immortality tapos ganito at sinasabi mo sa akin na nakakabawas din pala ito ng lifespan kasi para na ring kalahating buhay ito ng normal na tao ang nawala kaya nakakainis kasi talagang mataas ang kapalit ng Grand Unity Heaven Immortal Treasure na ito. Kaya pala binalaan siya ng system ng maaga pero buti na lang at 20% lang ng lakas niya ang ginamit niya sa 7 araw na pagsumpa kasi kung mas mataas pa ay sino ang nakakaalam kung gaano kalaking lifespan na naipon niya sa secluded cultivation ang masasayang. Maya-maya nakatanggap si Hanju ng isa pang system notification, na dahil sa sumpa mo ang kalaban mong si Daoist Juyan ay nawala ng 10,000 taon ng buhay niya at nagkaroon ng inner demon sa puso niya. Naisip niya na 44 years ng buhay ko kapalit ng 10,000 taon ni Daoist Juyan ay sobrang sulit ng deal na ito at kung 10 times ng aking lifespan ang isusugal ko kapalit sa pagsumpa ng kaaway ay hindi ba kaya ko nang sumpain ito hanggang mamatay siya? Pero hindi gustong sumugal ni Hanju kasi kahit lampas 100,000 na ang lifespan niya kung paulit-ulit niya itong gagawin ay masasaktan din siya sa huli. Kaya sa susunod hindi na siya tutuloy sa lampas 6 na araw na pagsumpa. Habang iniisip ito ni Hanju lalo siyang nasiyahan kasi plano niyang dahan-daang ubusin si Daoist Juyan at ang Vermilion Bird. Nagpalit-palit ang mga panahon at lumipas ang mga taon, at isang araw may dumating na isang pamilyar na figura sa teritoryo ng Jade Pure Holy Sect at ito ang anak ng langit at lupa na si Fang Liang na bumalik. Nakumpleto na ng anak ng langit at lupa na si Fang Liang ang kanyang external training at sa wakas ay nakabalik na sa secluded Immortal Mountain. Hindi tulad ni Su Qi na ang malas ay nakapatay ng maraming spiritual herbs. Nang tumapak si Fang Liang sa teritoryo ng Jade Pure Holy Sect, ay unti-unting bumalik ang sigla ng mga halamang yon. Ang pinakamiss ni Fang Liang sa secluded Immortal Mountain ay ang kanyang master na si Sun Chang'an kasi nung umalis siya para magsanay ang pinakamahirap niyang iwan ay ang master niya. Tungkol naman sa mga araw-araw mang isda pero pawang wala ring nahuhuli, tulad ng manok hindi niya gaanong namimiss ang mga yon. At mula nang umalis si Fang Liang ay mas lalong wala silang mahuling mga isda. At kahit gamiting fish bait si Yang Tiandong ay wala ring nangyari. Minsan nagbibiro sila na kung ang sigla nila sa pangingisda ay inilaan na lang nila sa cultivation ay baka mas mataas na ang realm nila ngayon. Kahit ang luck-bringing divine beast na si Doggy ay maliliit na isda at hipon lang ang nahuhuli niya at hindi talaga kasing buti ng daladalang swerte ni Fang Liang ang kanyang swerte. Nang mas lumapit si Fang Liang sa bahay, sa wakas ay nakahuli rin ng malaking isda ang manok kaya sinabi ni Sun Chang'an yung huling beses na nakahuli tayo ng ganito kalaking isda ay nung nandito pa si Fang Liang. Hindi napansin ng iba ang pagbabago ng swerte, pero naramdaman ito ng bagong dating na Worm King na isang malakas na aura ang diretsyo ng papunta sa secluded Immortal Mountain, at nakilala rin yun ni Sun Chang'an na sinabing hindi ba yan ang magaling kong disipulo na bumabalik? Nang lumapit si Fang Liang nagulat ang lahat, kasi naka-breakthrough na pala siya sa Fusion Void Realm level. Biglang lumapag sa balikat ni Fang Liang ang dalawang maliit na golden crows, at malambing na kinuskus sa mukha niya kaya nalito si Fang Liang at nagtanong sino ang mga munting ito. Kaya sabi ni Dark Prison Chicken na mga anak ko yan kasi kinuhaan ako ni Master ng napakagandang Firebird pero hindi pa niya natatapos ang sasabihin ng tumingin sa kanya ang dalawang maliit na Golden Crows kaya natakot siyang tumahimik na lang at doon napansin din ng Worm King ang pambihirang kalidad ni Fang Liang at naisip na ang binatang ito ay may napakalaki pero syempre hindi kasama roon ang engot na si Yang Tiandong. Kasabay nito nakakita si Hanju ng isang system notification na sinabing ang Three-Headed Worm King ay nagkaroon ng paghanga sa iyo kaya ang kasalukuyang favorability ay 2 star kaya pakiramdam ni Hanju may kakaiba sa Three-Headed Worm King na parang may mali sa utak nito kasi ang biglaang paghanga ay parang random lang. Nakikinig din siya sa mga kwento ni Fang Liang na inisip na kung si Su Qi ay parang bida ng isang magulong cultivation novel si Fang Liang naman ay parang bida ng isang nakakakilig na fantasy saga. Kwento ni Fang Liang na sa mga nakalipas na taon iilan lang ang pagkakataong siya ay malubhang nasugatan at kadalasan malaya siyang gumagala at palaging may mga oportunidad at umabot na rin ang cultivation level niya sa Fusion Void Realm level kaya namangha ang lahat ng marinig yun. Pero hindi kumbinsido ang manok at paulit-ulit na sinasabing ang lakas daw ni Fang Liang ay dahil lang sa pansamantalang swerte at kung ako si Chicken Lord ang lalabas sa bundok na ito ay siguradong mas mabilis pa akong makakapag-breakthrough. Alam ni Merong Chi na naghahanap na naman ng gulo si Manok at balak niyang isama si Fang Liang para makipag-spar dito, pero hindi naman engot si Manok kasi nang makita nito ang dalawang talentong yun ay hindi na ito naglakas loob magsalita. Biglang may nagsalita na puro tahol lang walang kagat kasi kung totohanan ng laban siya ang talo,
At mula sa likuran tumawa ito na sinabi pa na manok kailangan mo pang magsanay ng husto kasi hindi mo na kayang tapatan si Fang Liang ngayon. Napalingon ang lahat at laking gulat nila nang makitang lumabas na pala sa seclusion si Hanju at doon inutusan ni Hanju si Sun Chang'an na painitin ang ilang ihaw para sa kanya na nilagyan pa ng maraming cumin at chili powder. Nang makita ang Grandmaster niya agad na lumuhod si Fang Liang na labis ang paggalang at parang naiiyak pa, pero ngumiti si Hanju at tinanong kamusta ang training mo. Sumagot si Fang Liang na Grandmaster ako po ay naging isang prodigy sa Heavenly Immortal Mansion Sect at nakakuha ng iba't ibang malalaking pagkakataon at nakaunawa ng maraming malalalim na aral. Ngumiti si Hanju at tinanong kung ganoon kaganda ang takbo ng buhay mo sa labas bakit bigla kang bumalik. Kaya sumagot ito na Grandmaster hindi ko na kailangan ng mas maraming pagkakataon at mas gusto kong mag-cultivate sa harap ng master ko at tahakin ang tunay na landas ng immortality kaya bumalik ako. Naisip ni Hanju na totoo nga kasi wala nang kailangan pang dagdag na oportunidad si Fang Liang ngayon kasi kumpleto na siya sa mga technique divine abilities, spells at magical treasures at kailangan na lang niyang patuloy na mag-ipon ng cultivation. Tumango si Hanju na sinabing dahil napagdesisyonan mo na ay mag-cultivate ka ng maayos at mula ngayon mag-cultivate ka rito sa bundok ng Panatag. Noong oras na yun bumalik na sa bahay ang lahat ng disipulo ng secluded Immortal Mountain at nagsalo-salo sila sa isang masaganang handaan. Na-excite ang lahat dahil sa mga karanasan ni Fang Liang at gusto rin nilang makakuha ng iba't ibang pagkakataon kaya tumingin si Enlightenment Sword kay Hanju at nagtanong Master kailangan ko rin bang lumabas at mag-ipon ng karanasan pero tinanong ni Hanju bakit mo ba gustong lumabas para mag-ipon ng karanasan, at sagot niya na para makakuha ng opportunities. Pero anong silbi ng opportunities para po mas lumakas pero bakit gusto mong lumakas para po protektahan ka Master pero kailangan mo ba akong protektahan? Maingat na nag-isip si Enlightenment Sword na mukhang hindi nga kaya naguluhan siya na tinanong kung ganun po ano ang silbi ko sa Master. Kaya seryosong sagot ni Hanju na kumpanyang kasama. Sa mga salitang yun natahimik ang lahat, pero wala nang dagdag na sinabi si Hanju at tumayo para bumalik sa cave dwelling. Nagtataka ang Worm King kung bakit biglang nagiba ang mood kaya dahan-daang ipinaliwanag ni Yang Tiandong ang dahilan na dahil hindi na ganoon karami ang oras na may iwan natin sa Master. Kahit ang pinakamataas na cultivated little golden crow sa atin ay hindi maaninag ang cultivation level ni Master, kaya ibig sabihin malapit nang maabot ni Master ang pinakarurok na cultivation level sa mundo ng mga mortal. Kaya hindi na malayo ang pag-akyat niya sa Immortal World kaya ano raw ang gagawin nila pagdating ng araw na yon. Habang nag-aalala ang lahat sa nalalapit na pag-ascend ni Hanju ay may isang malas na hindi nakaabot sa barbecue na yun na tinanong anong amoy ito bakit sobrang bango. Reklamo ng Worm King habang lihim na pinapanood ng lahat, na ang pag-ascend ng Master ay kanya ng usapin kaya ano namang kinalaman nun sa inyo at bakit hindi na lang kayo magpatuloy sa cultivation at sa lakas ninyo ngayon ay pwede na nga kayong umalis at magtayo ng sarili nyong sekta kaya bakit kailangan nyo pang sumunod sa kanya ng dikit na dikit. Nag-isip si Merong Chi at saka sinabi ang dahilan niya na bagamat hangad kong maging walang katulad sa ilalim ng langit pero para mabuhay ng walang inaalala ay kailangan ko ng napakalakas na lakas at ang landas na tinatahak ni Grandmaster ay ang walang hanggan at di nasisirang daan kaya kailangan ko din ng napakalakas na lakas para sa immortality at tugma ito sa aura at iniisip ko at bukod pa rito mula nang sumama kami kay Grandmaster ay naiwasan namin ng maraming kaguluhan at hindi pwedeng baliwalain ang kabutihang yun. Tumango ang Worm King na sinabing naiintindihan ko na pero sinisigurado ko sa inyo na sa tingin ko ay sinasadya lang ni Master ang pagkaantala ng kanyang pag-ascend kasi kapag inantala ang ascension ay may benepisyo yun. Iba ang lakas kapag umakyat ka sa Immortal World at nasa Tribulation Crossing Realm level ka pa lang kumpara sa level 9 Mahayan Realm level at magkaiba rin ng malaki ang upper limit ng lakas pagkatapos umakyat doon kasi ayon sa sinaunang teksto sa itaas ng Mahayan Realm level ay may Scattered Immortal level, Earth Immortal level, Heaven Immortal level, True Immortal level, Mystic Immortal level, Golden Immortal level at Immortal Emperor level at yun pa lang ang naitala at siguradong marami pang level ang hindi tukoy na mas mataas pa roon. Kapag hindi ka umabot sa Mahayan Realm at umakyat ka na agad sa Immortal World at nasa Tribulation Crossing Realm level ka pa lang at naging Scattered Immortal level ka ay mahina pa rin ang tunay mong lakas at hanggang Earth Immortal lang ang aabutin mo pero kung aabot ka sa Mahayan Realm level bago umakyat sa Upper Immortal World sa pundasyon ng 10,000 taon sa mundo ng mga mortal ay pwede kang maging Earth Immortal level agad kaya ang upper limit ay napakalawak at depende sa kakayahan ng cultivator ay lalo pang tataas ang limit ng lakas habang lumalakas ang qualifications at pundasyon niya. Actually ito ang dahilan sa kung bakit kahit nasa level 6 na ako ng Mahayana Realm ay ayaw ko pa ring umakyat kasi kung gusto mong magtagal ang Dao ay kailangan mong maghintay at maghintay pa.
Ang Mahayana Realm ay pinakamalakas at pinakarurok na cultivation level sa mundo ng mga mortal pero sa Upper Immortal World ay para lang yung langgam at puno ng panganib ang Immortal World at umiiral doon ang prinsipyo ng survival of the fittest kaya kung kulang ang lakas mo baka hindi ka man lang makapag-cultivate ng payapa kaya mas mabuti pang magtago ka muna ng 1 o 10,000 taon sa mas ligtas na Mortal World bago umakyat at dagdag pa na ang sinasabi mo kanina tungkol sa pag-akyat kahit Tribulation Crossing level pa lang ay talagang padulos-dalos pero alam ko namang may mga pagkakataong kailangan talagang umakyat para lang humaba ang lifespan pero kasi kapag Mahayana Realm level ka ay may kaunting kakayahan kang ipagtanggol ang sarili mo at walang gustong direktang maging target ka pagkatapos umakyat sa Immortal World. Namangha ang lahat sa dami ng kaalamang ibinahagi niya at sinabi pa ni Worm King na siguradong magpapatuloy si Hanju sa pagko-cultivate sa mundo ng mga mortal at ang panahong yun ay marahil aabot ng 1,000 taon. Pero espekulasyon ko lang yun kasi ang tagal ng pananatili rito ay nakasalalay pa rin sa relasyon ninyo sa Master Niyo pero dahil mga disipulo niya kayo ay dapat pahalagahan niyo ang panahong ito at mag-cultivate ng mabuti para samahan niyo si Master ng maayos pero kahit mag-cultivate pa dito si Master Hanju ng 1,000 taon pa kaya ba ng ilan sa inyo na maabot ang Mahayana Realm level? Nang marinig yun lalo nilang naunawaan ang kahalagahan ng Mahayana Realm level kaya nagbigay ang lahat ng masungit ng ngiti at sinabi nilang Fat Dumpling hindi mo pa rin alam na wala kaming tinatanggap na mahina dito at kung talagang magsisikap kami ay baka makasama pa namin si Master mag-ascend sa Immortal World. Tumango ulit ang Worm King na sinabing tama kasi naiintindihan ko rin kung bakit kayo kinuha ni Master bilang disipulo kasi hindi lang maganda ang talent nyo kundi maganda rin ang ugali at ambisyon nyo. Galit na ngumuso ang manok na sinabing kita nyo marami pa tayong oras at saka halos 600 taon na akong sumusunod kay Master Hanju at nang ampunin niya ako ay nasa Soul Realm level pa lang siya kaya kung magpupursige tayo ng 1,000 o 1800 taon ay malamang baka maabot natin ang Tribulation Crossing Realm level o Mahayana Realm level. Nabiglang sumigaw ang Worm King anong sabi mo Soul Realm lang siya nung 600 taon na ang lumipas wait ilang taon na ba talaga si Master? Hinimas ng manok ang bilugang baba niya na sinabing hindi ko na matandaan ng eksakto pero kung tutuusin ay dapat mga 700 years old na siya ngayon. Natulala ang Worm King na sinabing sa ganitong bilis ng pag-usad ni Master Hanju ay dapat mag-cultivate na kayo agad kasi baka wala ng oras. 19 na taon ang lumipas sa isang kisap mata at umabot na si Hanju sa ika-level 7 ng Mahayana Realm at sa wakas ay may kaunting pagyanig sa kalmadong puso niya kasi ang ika-7 level ng Mahayana Realm ay malapit na ang pinakarurok na level sa mundo ng mga mortal at baka sa pagkatapos ng 50 taon ay malampasan na niya ang Mahayana Realm kaya nakakapanabik talaga. Pero may malabong kaba na naramdaman si Hanju sa puso niya dahil masyadong naging maayos ang takbo ng cultivation niya nitong mga huling panahon. Ang kaba niya ay galing sa pag-unawa niya sa Heavens daw na parang may pahiwatig na darating ng isang bagay kaya may isa na naman bang komplikasyon? Binuksan niya ang social media at napansin niyang nitong mga huling araw ay parang ang saya-saya ng lahat kasi puro balita ng mga kaibigan ay nakakakuha sila ng magagandang pagkakataon pero bahagyang sumimangot si Hanju at lalo pang tumindi ang kaba niya kasi mukha talagang masyadong maayos ang mga nangyayari kaya dapat kong tanungin si Big Brother Zhang. Sinimulan ni Hanju na unawain ang Sword Intent kasi magandang panahon rin ito para palakasin ang kanyang Reincarnation Sword Intent. Hindi nagtagal muling nakarating si Hanju sa Way of the Sword River, at agad siyang lumapit kay Zhang Guoxing pero naiinis si Zhang Guoxing nang makita siya at tinanong bakit ka na naman nandito. Diretso agad si Hanju sa punto na sinabing senior nitong mga nakaraang araw ay maraming magagandang kapalaran ang lumitaw sa Mortal World at lahat sila ay sabay-sabay na nakakakuha ng mga opportunities kaya sa tingin mo ba normal yun? Sagot ni Zhang Guoxing na normal lang na may mga taong may magandang kapalaran sa Mortal World at marami rin nun sa Upper Immortal World pero ang magandang kapalaran ay hindi laging nangangahulugang malakas ka at ang malalakas ay hindi rin laging may magandang kapalaran kaya baka sobra ka lang mag-isip. Sinabi ni Hanju na hindi pa rin siya mapakali kasi pakiramdam niya ay may tahimik na babala ang Heavens daw. Sabi ni Zhang Guoxing na ang Heavens daw kahit isa lang itong hanay ng mga patakaran ay hindi naman yun isang napakatigas na bagay. Pero sandali kasi may isa pang posibilidad na tulad ng mga tao na nagkakaroon ng malinaw na sandali bago mamatay ay ganoon din ang Heavens daw. Pagkasabi niya noon ay sinimulan niyang maghanap ng isang bagay at ipinaliwanag na maaaring may nararamdamang banta ang Heavens daw sa Mortal World at isang uri yun ng self-preservation kasi kapag may problema sa Mortal World ay pwedeng magbago ng malaki ang lahat. Lalo pang lumaki ang kaba ni Hanju na sinabing pero hanggang ngayon wala pa ring totoong sakuna sa Mortal World kaya iminungkahi ni Zhang Guoxing na maaaring may kaugnayan ng self-preservation ng Heavens daw sa paglusob ng Devil Clan sa Mortal World. At kung sobrang dami na ng lahi ng mga demonyo sa Mortal World kasabay ng mga Demonic Path Cultivator ay baka kailangan itong linisin ng Celestial Court kaya tanong ni Hanju ano ang mangyayari kung ganoon. Kung ganoon ay magpapababa ang Celestial Court ng napakaraming immortals para makipaglaban at maaaring tuluyang wasakin ang Mortal World na ito.
Kaya nabigla si Hanju na sinabing ang salitang wasakin ay binigkas lang ng ganoon kadali. Sabi ni Zhang Guoxing na ang heavens daw ay isang patakaran lang pero huwag mo itong ituring na napakasimple pero galit na sabi ni Hanju na wawasakin ng Celestial Court ang Mortal World tapos ang ibang puwersa sa Upper Immortal World ay manunood lang. Sagot ni Zhang Guoxing na ano naman naisip mo ba kung gaano kalawak ang mundong ito at ang libu-libong Mortal Worlds ay parang alikabok lang sa kalawakan kaya kung isa man ang masira ay walang magbabago sa Immortal World pero kahit naman kasi masira ang isang Mortal World ang mga nilalang doon ay babalik lang sa proseso ng reincarnation. Tanong ni Hanju na ganoon kasama ang Celestial Court tapos tinatawag pa ring Celestial Court pero kumontra si Zhang Guoxing na sinabing ilang lahi na ba ang winasak yung mga mortal kasi tulad ngayon habang pinapalakas mo ang sword techniques mo alam mo ba na ilang mga insekto sa kabundukan ang nabura ng spiritual power mo? Para mapanatili ang kapangyarihan ng Celestial Court ay wala silang pakialam kahit magwasak ito ng ilang mortal worlds. Tinapak ni Zhang Guoxing si Hanju at medyo nakakatawa sa kanya ang ganitong moral perspective kasi sa madaling sabi ay survival of the fittest lang ito. Kaya kung sino ang may hawak ng kapangyarihan ay siyang nagtatakda ng patakaran. Nagpatuloy si Hanju sa pagtatanong gaano pa katagal bago magsimula ang Celestial Court sa paglilinis ng Mortal World, at sagot ni Zhang Guoxing na maaaring ilang daang taon pa o hanggang 1,000 taon pero hindi naman ganoon katagal kasi malapit na magkasundo ang mga puwersa sa likod ng Demon Saint at ang Celestial Court pero sayang nga lang kasi ang Demon Saint ay tinatago parent sa dilim. Yumuko si Hanju bilang pasasalamat. Tapos ay bumalik ang spiritual sense ni Hanju mula sa Way of the Sword River papunta sa kanyang pisikal na katawan at ipinagpatuloy niya ang pagpapatatag ng kanyang pagkaunawa sa Reincarnation Sword Intent at napakalaki ng pressure mula sa Celestial Court at matagal na simula nang makaramdam si Hanju ng ganito kalakas na pressure. Pagkatapos ay pinatawag niya si Enlightenment Sword para tawagin si Fang Liang sa kuweba. Tapos ay inilabas niya ang Book of Misfortune at sinimulang sumpain sina Vermilion Bird at Daoist Juyan at matapos niyang malaman ang malupit na katotohanan ng survival of the fittest sa Upper Immortal World ay mas lalo siyang nawalan ng gana na umakyat doon at sinabi niya na mas ligtas munang alisin ang mga kalaban sa itaas. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Fang Liang sa cave dwelling at tinanong ang Grandmaster niya kung bakit siya ipinatawag. Inutusan siya ni Hanju na agad magpadala ng mensahe sa Heavenly Immortal Mansion Sect pero huwag banggitin ang pangalan niya. Hindi maintindihan ni Fang Liang kung bakit, kaya ipinaliwanag ni Hanju na kamakailan sunod-sunod na nakakakuha ng magagandang pagkakataon ang mga henyo pero halatang masyado itong too good to be true para maging normal at nang makipag-ugnayan ako sa heaven at earth at nagkalkula ay napagtanto kung ito ay isang last light scenario na dulot ng self-preservation ng heavens daw. Si Fang Liang ay tila bata pa kaya hindi pa niya naiintindihan ang konsepto ng last light, kaya ipinaliwanag ni Hanju na ibig sabihin nun ay may paparating na krisis na pwedeng magwasak sa mundo kaya sabihin mo sa Heavenly Immortal Mansion Sect na ginabayan ka ng isang Earth Immortal at ang balita ay ang Celestial Court sa Upper Immortal World ay naghahanda ng wasakin ng Mortal World natin at pupuwersahin tayong lahat na pumasok sa reincarnation at muling ipanganak. Ang tanging paraan para maiwasan ang sakunang ito ay ang pagkaisahin ng Cultivation World para tuluyang lipulin ang mga puwersa ng Devil Clan at kapag nagtanong ang Heavenly Immortal Mansion Sect kung bakit sabihin mong sa panahon ng Demon Purge ng Celestial Court ay baka mapagkamalan tayong mga kaalyado ng Devil Clan at maapektuhan din tayo. Namutla si Fang Liang at nagtanong Grandmaster totoo ba ito at kailan kikilos ang Celestial Court kaya sagot ni Hanju na pinakamatagal na ang 1,000 taon pero tandaan mo na yun ang pinakamatagal na palugit kasi kung may pagbabago sa Upper Immortal World ay pwedeng mas mapaaga. Agad kong ipapadala ang mensahe sa Heavenly Immortal Mansion Sect at hindi ko sasabihin galing ito sa Grandmaster at pagkasabi noon ay nagmamadali si Fang Liang na umalis kaya nagtanong si Enlightenment Sword na Master totoo bang babala ito mula sa heavens daw at saka paano mo nalaman ng tungkol sa Upper Immortal World. Kaya sabi ni Hanju na may koneksyon ako sa Upper Immortal World pero hindi pwedeng ipaliwanag kaya wag ka ng tanong. Sa isip ni Enlightenment Sword ay lalo pang tumaas ang tingin niya kay Hanju na para bang tumataas ito hanggang 8 o 9 na palapag na gusali. Hindi nagtagal si Ji Xianshen na abalang nagluluto ng sabaw sa Heavenly Immortal Mansion Sect, ay nakatanggap ng mensahe na sinasabing galing kay Fang Liang kaya nang marinig niyang si Fang Liang yun ay medyo nagulat si Ji Xianshen kasi nasa ika-6 na pwesto si Fang Liang sa Young Generation ng Heavenly Immortal Mansion Sect at patuloy pang ang umaangat ang rankings niya at sinabi pa ng Sect Master na pangalawa lang sa kanya ang talento nito pero dahil matagal na itong nasa labas at hindi pa bumabalik ay posible bang nasa panganib ito at humihingi ng tulong? Binuksan ni Ji Xianshen ang transmission Jade Sleep at narinig ang tarantang boses ni Fang Liang na sinabing Elder Ji may problema kasi may nakilala akong isang Earth Immortal na nagsabi sa akin na ipasa sa iyo ang isang mahalagang sikreto. Doon ay isa-isang inulit ni Fang Liang ang mga sinabi ni Hanju sa kanya, at si Ji Xianshen bilang isa sa top prodigies ay nakaramdam din na kainahinala ang sunod-sunod na magagandang pagkakataon nitong mga nakaraang taon.
Kaya agad niyang ipinaalam sa sect master at nagsagawa ng heavenly inquiry para tiyakin ang sitwasyon kasi kung totoo ang mensahe ay hindi dapat minamaliit ang panganib sa mortal world at kung ganoon ay kailangang isang tabi ng lahat ng lahi sa ating mortal world ang dating alitan at magsama-sama tayo para lipulin ang demonic path. Makaraan ng 2 taon sa isang madilim na kuweba, magkakasamang nakaupo sina Blood Demon Ancestor at White-Haired Witch at Greedy Demon Arhat habang nakalutang sa gitna nila ang bolang puno ng demonic energy. Sabi ni Blood Demon Ancestor na Venerable One ang kanang kamay na siyang namamahala sa lahat ng demonyo sa mundo ay pero napatigil siya at saka muling nagsalita na ang Righteous Path Cultivators ay biglang nagkaisa at ang Demonic Path ay sobra nang nasasaktan kaya kung magpapatuloy ito sa loob ng ilang daang taon ay hindi lang ang pagbangon ng lahi ng mga demonyo ang mahihirapan pati na ang Demonic Path Cultivators mismo ay pwede nang tuluyang mapuksa. Mula sa loob ng demonic energy ay may malamig na boses na sumagot na sinabing huwag kayong matakot kasi malapit na akong magpadala ng grupo ng mga true devils at tiyak na lilipulin nila ang Heavenly Immortal Mansion sect at siguradong matatakot ang mga maliliit na sektang Righteous Path. Ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyo kasi kapag nakuha ko na ang mortal world na ito ay lahat kayo ay ituturing na may ambag at nang matapos magsalita ang boses ay naglaho ang demonic energy. Napakunot noo si Greedy Demon Arhat at nagtanong na Blood Demon Ancestor bakit ka pa rin nakikipag-ugnayan sa Devil Clan hindi ba't sinabi ni Dawas Juyan na huwag na tayong makialam sa mga usapin ng Devil Clan. Umiling ang White-Haired Witch na sinabing hindi rin naman namin gustong gawin yun pero kasi kung maghihintay pa tayo ay baka mapatay tayo ni Ji Xianshen bago pa bumaba dito si Dawas Juyan. Napakalakas na ngayon ni Ji Xianshen at isa na siyang malaking banta sa atin kasi kahit tayong tatlo magkakasama ay hindi na natin siya kayang tapatan kaya nanahimik din si Greedy Demon Arhat. Napabuntong hininga si Blood Demon Ancestor na sinabing naging mga pyesa na lang tayo kaya wala nang saysay ang ambisyon at ang gusto na lang natin ay mabuhay. Napabuntong hininga rin ng White-Haired Witch at sinabing si Blood Demon Arhat noon ay tinangkang umakyat para tumakas sa mortal world pero sa kasamaang palad ay napigilan yun at ngayon kahit gusto nating umakyat ay wala na tayong mapupuntahang lugar para magsagawa ng Heavenly Tribulation kasi masyado nang nakabantay sa atin ang Heavenly Immortal Mansion sect kaya ang natitira na lang ay mamuhay ng pasimpleng nakatago sa ilalim ng tulong ng Devil Clan. Nagngit-ngit ang ngipin ni Greedy Demon Arhat na sinabing maaari ba na ang dahilan kung bakit umakyat si Demon Lord Zuan Qingjian ay may nauna na siyang nalamang balita sa mga mangyayari. Noong umakyat siya sa Upper Immortal World ay hindi nakialam ang Heavenly Immortal Mansion sect kaya bakit tayo ang sobrang pinahihirapan ngayon kaya nang mabanggit ang Demon Lord ay pare-pareho silang naging mapait na inisip kaya mo palang umakyat bakit hindi mo pa kami isinama noon. Makalipas ang katahimikan ay muling nagtanong si Blood Demon Ancestor kay Greedy Demon Arhat na kailan ba talaga bababa si Dawas Juyan kasi kung hindi niya kami bibigyan ng malinaw na signal ay hindi na rin kami maghihintay pa pero sagot ni Greedy Demon Arhat na hindi ko alam kasi hindi ako direktang kinukontak ni Dawas Juyan kaya galit na galit si Blood Demon Ancestor na sinasabi ko sa inyo na ang Dawas Juyan na yun ay hindi mapagkakatiwalaan at kung ang tinatawag na True Devil ng Devil Clan ay kayang pigilan ang Heavenly Immortal Mansion sect ay aakyat na ako agad at hindi na ako mananatili pa dito sa mortal world na ito pero sabi ni Greedy Demon Arhat na hindi ba sinabi ni Dawas Juyan na bibigyan niya tayo ng backer sa Upper Immortal World, hindi ba kayo natutukso? Sabi ni White-Haired Witch na anong backer pinagsasasabi mo Greedy Demon Arhat tinahiba ng dayami ang utak mo at talaga bang pinaniniwalaan mo ang pinagsasasabi ni Dawas Juyan at doon galit na umalis si Blood Demon Ancestor sa kuweba na sinabing kung hindi ka sasama sa amin sa pag-ascend ay mag-ingat ka at baka pagsisihan mo ng huli na. Nanahimik ulit si Greedy Demon Arhat at naramdaman niyang may punto ang dalawa pero umaasa rin siya na bumaba na si Dawas Juyan sa lalong madaling panahon. Bigla may boses na nanggaling sa isang magical artifact na parang inuubo ng sunod-sunod at halatang malubhang na sugatan na sinabing huwag kang mag-alala darating din ako. Nakilala ni Greedy Demon Arhat ang boses ni Dawas Juyan at nagmamadaling nagtanong Elder na sugatan ka ba? Sagot ni Dawas Juyan na hindi naman at may kaunting komplikasyon lang sa cultivation ko kamakailan at saka hindi ako tumatangging bumaba dyan sa mortal world kasi may hinihintay lang ako na isang mataas na opisyal mula sa Celestial Court at narinig ko rin ang usapan ninyo ng dalawa mo pang kasama pero sundin mo lang ako at kapag nag-ascend ka sa Immortal World ay ako ang bahala sa iyo at sisiguraduhin kung mabilis ang pagtaas ng antas mo sa Upper Immortal World. Agad na nagpasalamat si Greedy Demon Arhat at medyo nahihiyang sinabi na Elder Dawas Juyan pwede mo ba akong bigyan ng clue kung kailan ka talaga bababa dito kasi baka hindi ko na talaga kayanin. Sinabi ni Dawas Juyan na pinakamatagal na ang 100 taon kaya nang marinig niyang 100 taon pa ay tuluyan ang napatahimik si Greedy Demon Arhat. Nagpatuloy si Dawas Juyan sa pagbibigay ng utos ngunit dapat mong tandaan na maaari mo lamang udyukan ang Devil Clan na magpadala ng higit pang mga True Devil upang bumaba diya at hindi ka dapat kailanman sumapi sa kanila kasi kapag nasangkot ka sa kanila ay baka hindi na talaga kita magagawang protektahan pa.
Nang maputol ang komunikasyon ay nanahimik ulit si Greedy Demon Arhat mas sinabing 100 taon pa kasi ang paghihintay sa loob ng 100 taon pa ay isang malaking pagsubok kasi paano kung makaharap ko si Ji Xianshen kaya ko ba siyang talunin? Samantala 15 taon na ang lumipas mula nang makipag-ugnayan si Fang Liang sa Heavenly Immortal Mansion sect. Sa mga taon na yun ay tuluyang nawala ang kinang ng Demonic Path Cultivators at naging publikong kaaway na hinahabol ng Righteous Path Cultivators sa buong mundo at hindi lang ang mga prodigy ng Righteous Path tulad ni Ji Xianshen kasi maging si Zhou Fan ay muling na-reincarnate at nag-cultivate muli at sumali sa kampanya laban sa mga Demonic Path at lumitaw din ang mga henyo mula sa iba't ibang lahi at bayan at magkakasamang ipinakita ang kanilang paninindigan sa Celestial Court. Siyempre may mga prodigy ring masyadong kakaiba, kaya hindi sila tinanggap ng ibang mga kakampi sa Righteous Path. Pagkatapos ng isang yugto ng secluded cultivation ay nakasanayan na ni Hanju na i-check ang system niya para sa balita at habang nagbabasa ay nakita niyang malaki ang naging pinsala sa mga Demonic Path Cultivators. Pero walang awa si Hanju roon kasi hindi siya santo at saka matagal na ring hindi nagkakasundo ang Righteous Path at Demonic Path Cultivators at nung umatake ang Demonic Path sa Righteous Path ay maraming sekta ang nalipol at napakaraming tao ang nagdusa sa kamay ng mga Demonic Path Cultivator at sa panahon na ito ay naabot na ni Hanju ang ika-level 8 ng Mahayana Realm pero hindi lang siya umaasa sa Righteous Path at kailangan pa rin niyang magpalakas ng sarili niya. Dahil ang Heavenly Immortal Mansion sect na mismo ang namamahala sa usaping ito ay pwede na siyang mag-cultivate ng payapa. Maya-maya dumating si Nine Cauldrons Sage para bumisita at nang makita siyang sugatan ng malubha ay nahinuha ni Hanju na sumali ito sa paglipol ng Demonic Path Cultivators. Agad na humiling si Nine Cauldrons Sage na pangasiwa ni Hanju ang Jade Pure Holy Sect at sinabi niya na nalaman daw ng Heavenly Immortal Mansion Sect na lilinisin ng Celestial Court ang mga mortal world na kampi sa mga demonyo at pati ang mga tunay na demonyo kaya sa lalong madaling panahon ay lulubog ang buong mortal world kaya paparating na ang sakuna. Ngayon ginagamit ng Heavenly Immortal Mansion Sect ang dahilan ng pagliligtas sa mortal world para utusan ang mga sekta sa buong lugar na habulin ang mga Demonic Path at kung ano-anong disipulo ng Jade Pure Holy Sect ang basta nalang isinasabak kaya maraming nasasawi kaya pinaghihinalaan ni Nine Cauldrons Sage na ginagamit lang ng Heavenly Immortal Mansion Sect ang pagkakataon para pahinain ang puwersa ng Jade Pure Holy Sect. Pero kumaway lang si Hanju at sinabing totoo ang impormasyong yun kaya hayaan nating mag-ambag ang Jade Pure Holy Sect ng buong makakaya nito. Ang panig ng Righteous at Demonic Path ay hindi kailanman magkakasundo at ang mga immortal mula sa Upper Immortal World ay parang mga nakakataas na pinuno ng Righteous Path at sa kasalukuyan ay pinaghihinalaan ng mga nakakataas na ang kanilang nasasakupan na Mortal World ay lihim na nakikipagtulungan sa mga kaaway kaya bilang mga nasa ibaba ay kailangan nating ipakita ang paninindigan natin o siguradong madadami rin tayo sa paglilinis. Sigurado akong naiintindihan mo ang konsepto ng shared human destiny kaya agad na naintindihan ni Nine Cauldrons Sage at sinabing aayusin niya ang pagpapadala ng mga disipulo para magpatuloy sa paglipol ng mga Demonic Path Cultivator at pagtatanggol sa Righteous Path. Pinaalalahanan siya ni Hanju na magpatuloy ng buong tapang at siya ang bahala sa lahat kaya walang dapat ikabahala ang Jade Pure Holy Sect. Nang umalis si Nine Cauldrons Sage ay alam na alam ni Hanju na mas mabuti ang umasa sa sarili kaysa umasa sa iba kaya kailangan niyang bilasan ang cultivation niya para maabot ang ika-level 9 ng Mahayana Realm at pagdating ng panahon kung talagang magpasya ang Celestial Court na wasakin ang Mortal World ay kailangan din niyang magkaroon ng lakas para ipagtanggol ang sarili pero kung kinakailangan ay pwede niyang dalhin ang Secluded Immortal Mountain at magtago na lang sa Netherworld. Maaari ring tumalon si Hanju sa ibang mga mundo kasi sa huli pinili niya ang Reincarnation Sword Immortal Path pero kapag lilipat siya ng world ay mag-isa lang siyang makakapunta roon at hindi niya maisasama ang iba at bukod pa roon ay wala siyang alam sa mundo roon kaya dahil wala siyang alam doon ay hindi niya mapipili kung saan siya mapapadpad o sa madaling sabi kapag ginamit niya ang Reincarnation Divine Ability ay random ang pagbabagsak kanya sa ibang mundo kaya kung hindi naman kailangan ay hindi siya tatalon sa ibang mundo. Habang nag-iisip siya nakaramdam si Hanju ng pamilyar na presensya kay sinabi niya na matagal ka ring nagtago pero oras na sigurong lumabas para huminga-hinga diba? Pagkaraan ng ilang dekada mas mahigit doble na ang lakas ng presensya ni Ji Xianshen at sinabi nito na huwag kang mag-alala fellow Taoist kasi may dala lang akong maliit na salo at hindi kita hahamunin ngayon pero dala ko ang ipinangako ko sa'yo noon. Pagkasabi noon ay inilabas ni Ji Xianshen ng isang palayok ng sabaw at sinabi niya na signature dish ko ito Heavenly Water Snake Soup kaya tikman mo naman fellow Taoist. Nang iyangat ni Hanju ang sabaw ay napabulalas siya at naisip na sinong mag-aakala na ang number 1 cultivator sa mundo ay may ganitong side. Pagkatikim pa lang ng isang lagok ay ramdam na agad ni Hanju na halos mabuwag ang realm niya. Kaya naisip niya na ang husay sa pagluluto ng lalaking ito ay masasabi talagang pinakamahusay sa mundo kasi ang lasa ng sabaw ay dumaan sa kanyang mga kalamnan at umabot pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Biglang nagsalita si Ji Xianshen na nandito ako sa ngalan ng Heavenly Immortal Mansion Sect para imbitahan ka kasi gusto ka naming gawing elder ng Heavenly Immortal Mansion Sect kaya tatanggapin mo ba?
Sabi ni Hanju na salamat sa mabait na alok ng Heavenly Immortal Mansion Sect pero hindi na kailangan kasi hindi kasing ganda ng sariling bahay ang gintong kulungan kaya natigilan si Ji Xianshen sa sinabi nito. Sabi niya na anong klaseng sagot yan pero pinakiusapan niya si Hanju na huwag munang tumanggi kasi natuklasan ng Heavenly Immortal Mansion Sect ang isang barrier na itinayo ng Demonic Path at konektado ito sa isang hindi kilalang mundo at malamang may kinalaman ito sa Devil Clan at nakaharap na namin ang mundong binuksan ng Devil Clan at mismong ako ay pumasok na rin para lumaban kaya interesado ka bang sumama at makipaglaban sa Devil Clan? Ang mga ganitong world ay kadalasang naglalaman ng mga resources na ibinibigay ng Devil Clan para sa cultivation ng Demonic Path Cultivators at baka may mga treasure kang magustuhan pero habang kumakain pa rin si Hanju ay sumagot siya na nakakapasok ka rin pala sa realm nila kaya ibig sabihin sobrang hina ba ng mga demonyo? Nang marinig yun napahiya si Ji Xianshen na sinabing anong ibig mong sabihin ha? Pero mahinang umubos si Hanju na ipinunto na hindi ko naman minamaliit ang Heavenly Immortal Mansion Sect nyo pero hindi ba dapat mas malakas ang mga demonyo kaysa sa mga tao pero kung hindi naman pala ay bakit sila iginagalang ng Demonic Path Cultivators? Ipinaliwanag ni Ji Xianshen na ang mga tunay na demonyo ay nakakulong sa Netherworld kaya makapapadala lang sila ng ilang tunay na demonyo para mang-aral rito at ang pinakamalakas na tunay na demonyong nakaharap na namin ay nasa ika-level 9 ng Mahayan Realm. Sabi ni Hanju na kung ganun ay lalo akong hindi interesado kaya good luck na lang sa inyo at doon tinuro ni Hanju ang isang bagay at sinabing, tingnan mo roon fellow Taoist Ji Xianshen yun ang boost station ng Jade Pure Holy Sect kaya bilasan mo na at hindi na kailangan ng mahabang pamamaalam. Walang magawa ay napilitang umalis si Ji Xianshen at casual niyang tinanong si Hanju na may kinalaman ba sayo si Fang Liang kasi nakita ko siya sa secluded Immortal Mountain pero nagkunwaring sumagot si Hanju na hindi ako gaanong pamilyar kay Fang Liang kasi nandun lang siya bilang panauhin. Sabi ni Ji Xianshen na ang batang yon na nasa Fusion Void Realm ay nakatanggap siya ng pagkilala mula sa natitirang kaluluwa ng ancestor ng Heavenly Immortal Mansion Sect pero nasa Fusion Void Realm level pa lang siya kahit ako ay hindi nakaranas ng ganoong klaseng pagtrato. Nais sanang itanong ni Hanju kung paano napasama si Fang Liang sa listahan ng mga henyo sa sekta ninyo, kaya sinagot ni Ji Xianshen na kailangan nating balikan ang kwento ng Celestial Combat Tournament na naganap noon. Noong taon na yun nakatapat ni Fang Liang ang isang napaka-unfair na laban at yun ay laban kay Ji Lengchan na noy pang-5 ranggo sa listahan ng mga henyo at ito ay nasa Union Realm level. Sa normal na kalagayan dapat ay isang panig lang ang laban pero binaliktad ni Fang Liang ang inaasahan ng lahat. Gumamit siya ng kakaibang teknik na hindi tukoy kung saan niya nakuha, at hindi lang yun, kasi sa aura pa lang niya ay nalampasan na niya si Ji Lengchan. Hindi lang niya basta biglang pinalaki ang katawan niya kundi tumaas pa ang realm level niya ng sabay. At sa totoo lang yon ang pinaka-masculine at pinaka-hindi matitinag na sandali ni Fang Liang. Ni hindi nga nagkaroon ng oras si Ji Lengchan na mag-isip, bago siya na-knockdown ng isang suntok ni Fang Liang kaya malubha siyang nasugatan at kinailangan pa ng 3 taon para maka-recover. Dahil sinasabi mong hindi mo naman malapit nakakilala si Fang Liang ay kampante na ako kasi ang taong yun ay may napakalakas na talento at ngayon maraming ang nagsasabi na malalampasan niya ako sa huli at hindi ko matanggap yun kaya plano ko sanang ibaba siya ng kaunti. Bahagyang ngumiti si Hanju na sinabing ay ganoon ba pero fellow Taoist Ji naalala ko lang, na hindi mo siya pwedeng hawakan kasi disipulo ko siya, kaya natigilan si Ji Xianshen.